Marahil ito ang katotohanan na walang sinumang lalaki ang makakatanggap. Ang lalaking ito, si Park Sung-joon, ay hindi sinasadyang nahawakan ang telepono ng kanyang asawa, sina Jung-sun, at isang mapang-akit na mensahe ang umakit ng kanyang atensyon. Nalaman niyang makikipagkita ang kanyang asawa sa taong iyon sa hotel sa Sabado. Ang lalaki ay natigilan, tila nilukob ng kidlat mula sa langit na direktang tumama sa kanyang ulo. Nanatili siyang tulala sandali, hindi alam ang gagawin, lubos na hindi makapaniwala na ang kanyang butihing asawa ay kayang gumawa ng ganoong kapinsalaan. Ang lalaking nagngangalang Park Sung-joon ay isang GC program director. Isang lalaking nasa kalagitnaan na ng edad, bagamat walang labis na namumukod tanging karera. Sa kabila nito, mayroon siyang grupo ng mga kaibigan na may iisang pananaw na tumulong sa kanya, palaging puno ng pag-asa para sa hinaharap. Akala ko magiging payapa ang buhay sa ganoon, ngunit sa araw na iyon, ang kanyang buhay ay ganap na nagbago. Dahil sa mababang rating ng programang pinamamahalaan ni Park Sung-joon, nagpa siya ang istasyon ng telebisyon na kanselahin ang kanyang programa at hiniling sa kanya na lumikha ng bagong segment sa loob ng 3 linggo. Nang gabing iyon, ang mga kasamahan ay nag-inuman, naisa nang gamitin ang pagkakataong ito upang sabihin sa host, si Jo Hyun-jo, ang tungkol sa pagkansela ng programa, ngunit hindi sila makapagsalita. Matapos ang maraming taon ng pagtutulungan, ang pagkansela ng programa ay nangangahulugang mawawala ng trabaho ang host. Habang si Park Sung-joon ay nag-iisip kung paano sisimulan, nakita niya ang isang hindi nasagot na tawag mula sa kanyang asawa, sina Jung-sun. Noon lang niya naalala na kailangan niyang sunduin ang kanyang anak mula sa paaralan ngayon. Pagkatapos ng pagtitipon, umuwi ang lahat, ngunit si Park Sung-joon ay nanatili upang sabihin kay Jo Hyun-jo na kinansela ang kanilang palabas. Sa huli, tinawag pa siya ng boss upang bayaran ang bill nang malaman niyang umabot sa 520 won ang halaga ng pagkain. Gusto na lang umiyak ni Park Sung-joon. Habang dumadaan sa isang claw machine, sinubukan ni Park Sung-joon ng ilang beses, ngunit wala siyang nahuling kahit anong laruan. Sa daan pa uwi, nakita niyang patuloy na bumababa ang presyo ng kanyang biniling stock at nawalan siya ng pag-asa sa buhay. Ngunit nang maisip niya na mayroon pa siyang butihing asawa sa bahay, ang magandang na Jung-sun ay naghihintay sa kanya at isang ngiti ng kaligayahan ang kusang lumitaw sa kanyang mukha. Sina Jung-sun, ang asawa ni Park Sung-joon, sa mata ng labas ay isang mahusay sa trabaho, sa mata ng kanyang asawa, siya ay isang perpektong asawa at isa ring mabuting ina sa puso ng kanilang mga anak. Palagi niyang alam kung paano balansihin ang pamilya at karera. Hindi lamang ginagampanan ang trabaho ng mahusay, kundi nag-aalaga rin sa kanyang asawa at mga anak ng maingat. Ang isang mainit na pamilya at isang perpektong asawa ang nagparamdam kay Park Sung-joon ng lubos na kaligayahan. Ang kanilang kasal ay isang huwaran na hinahangaan ng lahat. Sa mga mata ni Park Sung-joon, sina Jung-sun ay tulad ng liwanag sa kanyang buhay na nagpapaliwanag sa lahat ng kadiliman sa paligid. Nang maisip ito, mabilis na nagpadala ng mensahe si Park Sung-joon sa kanyang asawa, sina Jung-sun, humihingi ng paumanhin sa pagkalimot na sunduin ang kanilang anak ngayon. Pagkatapos ay hinimok niya ang driver na magmaneho ng mas mabilis. Pagdating ni Park Sung-joon sa bahay, mahinahon niyang tinanong ang kanyang asawa kung nagtatampo ito. Ngunit sina Jung-sun ay abala lamang sa paglilinis, tila hindi pinapansin ang bagay na ito. Pumasok si Park Sung-joon sa silid at nakita ang kanilang anak na lalaki na may hawak na telepono ng kanyang asawa, naglalaro. Agad niyang kinuha ang telepono at sinabihan ang kanyang anak na matulog na. Sa sandaling iyon, mayroong notification sa telepono. Isang lalaki na nagngangalang Michael ang nagpadala ng mensahe sa kanyang asawa na nagtatakda ng isang pulong sa Hayon Hotel sa Sabado ng 3. Nang makita ang mensaheng ito, si Park Sung-joon ay natigilan. Sa sandaling ito, hindi niya maiwasang maghinala, niloko ba siya ng kanyang asawa? Hanggang sa kinuha ng kanyang anak ang telepono, nanatili si Park Sung-joon na tulala, hindi makapaniwala sa katotohanan ito. Bumagsak si Park Sung-joon at uminom ng alak. Hindi niya alam kung paano haharapin ang kanyang asawa, sina Jung-sun, na labis pa rin niyang mahal. Kinagabihan, habang matutulog na, patuloy niyang inalo ang kanyang sarili na nagkamali lang siya ng tingin. Tiningnan niya ang kanyang asawa na mahimbing nang natutulog, sinubukan niyang pigilan ang mga pagdududa sa kanyang puso. Ngunit sa huli ay hindi niya matiis. Lihim niyang kinuha ang telepono ng kanyang asawa. Sa sandaling ito, naalala niya na hindi niya alam ang password para i-unlock ito. Kaya naisip niya ang mga trick ng mga lihim na ahente sa mga pelikula na maaaring gumamit ng pulbos upang ilantad ang mga nakatagong fingerprint. Matapos ang ilang pagsubok, naintindihan niya ang isang prinsipyo. Ito ay isang panlilinlang lang sa mga pelikula. Kailangan lang ni Park Sung-joon na hanapin ang kanyang anak para buksan ang telepono. Ngunit hindi niya inaasahan na sasabihin ng kanyang anak na nabago na ang password. Nang marinig ito, lalo pang naghinala si Park Sung-joon. Kinaumagahan, iniisip pa rin niya ito. Gaya ng dati, sina Jung-sun ay masipag na naghahanda ng almusal para sa kanyang asawa at anak. Sinabi niya kay Park Sung-joon na may party ang kumpanya ngayong gabi kaya medyo late siyang uwi. Pagkatapos ay nag-ayos siya ng kaunti at naghanda na umalis. Ang binhi ng pagdududa ay sumibol na sa puso ni Park Sung-joon. Anumang kilos ng kanyang asawa ay nagpaparamdam sa kanya ng pagdududa. Nang ihatid ang kanyang anak sa paaralan, si Park Sung-joon ay tila nawala ng pag-iisip at nalito niyang itinapon ang bag ng kanyang anak sa basurahan habang naghihintay ng bus.
Itinuri ng mga ina ng ibang estudyante si Park Sung-joon bilang isang mabuting tao na araw-araw niyang inihahatid ang kanyang anak sa paaralan. Nang marinig ang papuri ng lahat, lihim na naisip ni Park Sung-joon kahit hindi siya perpektong asawa, walang dahilan ang kanyang asawa, sina Jung-sun, para lokohin siya. Siguradong labis lang ang kanyang iniisip. Upang malaman ang tunay na iniisip ng kanyang asawa, nilapitan ni Park Sung-joon ang kanyang matalik na kaibigan, si Bae Do-il. Bilang isang abogado, mayroon siyang malawak na karanasan sa emosyon. Sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng kanyang asawa, patuloy pa rin siyang nanliligaw ng mga babae ng walang mintis. Gustong malaman ni Park Sung-joon kung bakit niloloko pa rin ng mga may asawang babae ang kanilang mga asawa. Kalmadong sinabi ni Bae Do-il na ito ay dahil sa walang kwenta ang kanilang mga asawa. Nang marinig ito, napangiti si Park Sung-joon sa gitna ng luha. Kinagabihan, nagpulong ang kumpanya para sa isang bagong proyekto. Nagpa siya ang istasyon ng telebisyon na gumawa ng isang programa tungkol sa pagtataksil. Habang masiglang ipinapahayag ng lahat ang kanilang mga saloobin, labis na nalungkot si Park Sung-joon. Walang sinuman ang nakakaunawa kung bakit siya ganoon. Upang maibsan ang kahihiyan, nagsinungaling si Park Sung-joon na may kaibigan siyang nakatuklas ng mga mensahe ng kanyang asawa at ng ibang lalaki. Nagtakda ang lalaki ng pagkikita sa hotel. Batay sa nilalaman ng mensaheng ito, masasabi ba kung gaano nakalayo ang kanilang relasyon? Tungkol dito, magkaiba ang pananaw ng mga lalaki at babae. Sa huli, sina Jang Jin-chul at Cha Jin-ho. Pagkatapos, sina Jang Jin-chul at Cha Jin-ho ay nagkaroon ng matinding pagtatalo dahil sa magkaibang pananaw. Hindi alam ni Park Sung-joon kung ano ang gagawin. Nang gabing iyon, malungkot na inanyayahan ni Park Sung-joon si Jang Jin-chul na uminom kasama niya. Nahalata ni Jang Jin-chul na may dinadamdam siya, ngunit dahil sa kahihiyan, ayaw pa rin ni Park Sung-joon na sabihin ang tungkol sa kanyang asawa. Pauwi, nakita niya sina Jung-sun, kaya dali-dali siyang nagtago upang obserbahan ang kilos ng kanyang asawa. Hindi niya inaasahan na sisirain ni Bae Do-il, ang kanyang matalik na kaibigan, ang pagkakataon. Nakita rin ni Jung-sun ang kanyang asawa na nakatayo sa tabi. Pagkatapos ng ilang pagbati, mabilis na dinala ni Bae Do-il ang kanyang bagong kasintahan para sa isang pribadong date. Tinanong ni Park Sung-joon sina Jung-sun kung bakit siya naroon. Kalmadong sinabi ni Jung-sun na sinabi na niya sa kanya noon na mayroon siyang date sa mga kaibigan ngayon. Pagkatapos, inakbayan niya si Park Sung-joon at naghandang umuwi. Itinulak ni Park Sung-joon ang kamay ng kanyang asawa at kinwestiyon, kailangan bang maging sexy ang pananamit at makapal ang make-up kapag nakikipagkita sa mga kaibigan? Bago pa man makapagpaliwanag sina Jung-sun, nagsinungaling na si Park Sung-joon na may emergency sa kumpanya at umalis mag-isa. Pagdating sa kumpanya, tiningnan niya ang mga dokumento tungkol sa pagtataksil sa bagong plano. Patuloy na lumilitaw sa kanyang isip ang mga eksena ng pagkakita sa mga mensahe ng pag-ibigan ng kanyang asawa at lahat ng ito ay nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Sa sandaling ito, may tumawag sa kanya, si Kang Ji-young pala. Pagkatapos ng diborsyo, minsan siyang natutulog sa kumpanya. Wala silang mapuntahan kaya pinag-usapan nila ang tungkol sa kanilang mga relasyon sa kasal. Tinanong ni Park Sung-joon si Kang Ji-young kung bakit siya nagdesisyon na makipaghiwalay. Ang kanyang sagot ay dahil lang sa wala ng pagmamahal. Hindi maintindihan ni Jung-sun ang kaisipang ito. Naisip niya na ang kasal ay hindi lamang pag-ibig. Ang mag-asawa ay matagal nang magkasama. Hindi sa lahat ng oras, maaaring mapanatili ang pagiging bago tulad ng simula. Kahit na kumupas ang pagmamahal, dapat silang magkahawak kamay at magkasama hanggang sa katapusan ng kanilang buhay. Naisip ni Park Sung-joon na ang mga kababaihan ay laging nagnanais ng romantikong pag-ibig. Nang marinig ang mga salitang ito, medyo kinabahan sina Jung-sun. Agad siyang umuwi upang maghanap ng ebidensya ng pagtataksil ng kanyang asawa at direkta itong harapin. Umalis ang lalaki sa bahay upang maghanap ng ebidensya ng pagtataksil ng kanyang asawa. Nang itanim niya ang binhi ng pagdududa sa kanyang puso, ang lahat ng tila normal ay naging kahina-hinala. Nang makita niyang bumili ang kanyang asawa ng bagong set ng damit panloob, naiugnay din niya ito sa mga materyales ng pagtataksil na nakuha niya mula sa istasyon ng T. Ngayon, parang nakahanap sina Jung-sun ng ebidensya na niloloko siya ng kanyang asawa. Kaya, pumasok siya sa kwarto. Sino ang lalaking nagpadala sa iyo ng mensahe? Sino ang taong nakipagkita sa iyo sa hotel? Sa huli, lahat ng ito ay pawang sa kanyang imahinasyon lamang. Hindi pa rin alam ni Jung-sun kung paano magsimulang magsalita. Kinabukasan, nakipagkita ulit siya sa kanyang matalik na kaibigan na si Park Sung-joon. Nakita ni Park Sung-joon na nag-aalangan siya at naisip pa nga na nagtataksil siya at nahuli ng kanyang asawa na isang eksperto sa larangan ng pag-ibig. Agad na tinulungan ni Park Sung-joon ang kanyang kaibigan na magplano, ngunit sina Jung-sun ay walang interes. Gusto lang niyang malaman kung paano dapat mag-react ang isang lalaki. Nang malaman niyang nagtataksil ang kanyang asawa, hindi niya inasahan na naginip lang pala si Park Sung-joon na nagtataksil ang kanyang asawa at sisipain din niya ang kanyang asawa sa sahig. Ngunit siya mismo ay hindi tapat sa kasal. Nagalit sina Jung-sun sa tusong kaibigan na ito at gusto niya itong sakalin kaagad. Sa gabi, nag-scroll sina Jung-sun sa kanyang listahan ng contact at doon niya napagtanto na wala siyang makausap. Pagkatapos ng lahat, ang pagtataksil ay hindi isang bagay na ipagmamalaki. Bumalik sina Jung-sun sa bahay upang malaman na bumisita ang kanyang ina. Nakita niya ang kanyang ina na gumagawa ng iba't ibang paraan para pahirapan ang kanyang asawa. Ngunit si Song Mina ay nanatiling mahinahon sa harap ng nagbabantang sa loobin ng kanyang ina. Hindi alam ni Jung-sun kung ano ang gagawin sa pagitan nila, ngunit lahat ay madaling nalutas ng kanyang asawa. Nang makita ni Jung-sun na perpekto si Song Mina, naramdaman niyang mali ang kanyang paghihinala.
Pagkatapos ihatid ang kanyang ina, sinabi ni Songmin sa kanyang asawa na may kailangan siyang gawin sa trabaho at mag-overtime siya. Hindi nag-isip ng malalim sina Jungsoon at mag-isa niyang pinatulog ang kanilang anak. Nang makita niya ang 8 chopstick na hindi pa nahugasan, naawa siya sa hirap ng kanyang asawa. Kaya, sinimulan niyang linisin ang bahay. Ngunit habang bumaba siya para mamili, hindi sinasadya niyang nakita ang isang nakakagulat na eksena. Si Songmin nakasakay sa kotse ng isang estranghero, ay dumaan sa harap niya. Pagkababa niya ng kotse, nagkahawakan pa sila ng kamay ng intimate. Ang eksena sa harap niya ay tila medyo malabo. Napatayo sina Jungsoon na tulala at ganap na walang laman ang kanyang isip. Pag-uwi niya, mag-isa siyang uminom ng alak. Patuloy na bumalik sa kanyang isipan ang eksena kanina. Tinitigan niya ang larawan ng kanilang 3 pamilya. Naramdaman ni Jungsoon na parang may kutsilyong nakasaksak sa kanyang puso. Pinanood niya ng paulit-ulit ang video ng kasal. Ang luha ay patuloy na dumaloy mula sa kanyang mga mata. Nang muling marinig ang panata ng dalawa sa kasal, hindi niya maintindihan kung ano ang nagawa niyang mali. Bakit napakawalang katarungan ng kapalaran sa kanya? Ininom niya ang huling sip-sip ng alak at sa wakas ay lakas loob na ipinost ito online. Gusto niyang humingi ng tulong mula sa mga netizen. Sa loob ng 3 araw, magtataksil ang aking asawa. Sana sabihin niyo sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Nalasing sina Jungsoon at nahulog sa isang panaginip. Sa panaginip, tumakbo ang magandang asawa na may hawak na bulaklak patungo sa kanya. Ngunit nang yayakapin na niya ang kanyang asawa, tumakbo lang ito at nilampasan siya. Hindi pinansin ni Jungsoon ang damdamin ni Jungsoon at tumakbo ito patungo sa ibang lalaki. Samantala, wala siyang magawa kundi panoorin ang lahat ng nangyayari. Sa puntong ito, nagulat siya at nagising. Si Songmin ay nanatili pa rin kanyang banayad na asawa. Ngunit sa puso ni Jungsoon, nakumpirma na niya ang pagtataksil nito. Ang dahilan kung bakit normal pa rin ang pag-ugali ng kanyang asawa ay dahil lang sa takot itong matuklasan. Gusto niyang kumpirmahin kung sino talaga ang lalaking iyon. Sa puntong ito, 2 araw na lang ang natitira bago ang araw na makikipagkita ang kanyang asawa sa misteryosong lalaki. Dumating si Jungsoon sa kumpanya at ang bagong palabas at sihi ay tungkol sa kasal at pagtataksil. Ang mga kasamahan ay masiglang nagtalakayan, tanging si Jungsoon lang ang tila nakaupo sa nagbabagang uling. Nang marinig niya ang 2 salitang ipag-ibig, bigla siyang nagalit at sumigaw. Ano? Bawal na pag-ibig? Ano ang tinatawag na bawal na pag-ibig? Tulad ng pagtataksil, sinasabi ng iba na ang pagtataksil ay romantikong pag-ibig. Narinig niya ang kanilang pagtatanggol na ang pagtataksil ay isang krimen at kasalanan. Ang ginawa mo ay isang krimen at ang ginawa ko ay isa ring krimen. Nang makita si Jungsoon na labis na nasasabik, nagkatinginan ang kanyang mga kasamahan na naguguluhan. Sa sandaling ito, nagring ang telepono ni Jungsoon. Lumabas na ang post na inilagay niya kanina ay nagtrending na at maraming nagkomento ang mga netizen. Mayroong mga nagpayo sa kanya na magdiborsyo. Marami rin ang nagsabing kasalanan ni Jungsoon. May ilang mabubuting netizen ang nagpayo sa kanya na magpakatatag at mayroon ding mga troll account na tinawag siyang duwag. Libu-libong komento na may iba't ibang pag-iisip. Ngunit may isang partikular na komento na nakakuha ng atensyon ni Jungsoon. Pinayuhan siya ng taong ito na kumalma. Una, ang pag-book ng hotel room ay hindi nangangahulugang pagtataksil. Kailangang imbestigahan ng malinaw bago magbigay ng konklusyon. Kung ito ang unang beses na nagtaksil ang asawa, maaaring payuhan itong magbago. Naramdaman ni Jungsoon na may katuturan ang sinabi ng kabilang panig. Sinubukan niyang pilitin ang kanyang sarili na kumalma. Sa sandaling ito, nag-uusap ang mga kasamahan tungkol sa kung ano ang maituturing na pagtataksil. Ang nilalamang ito ay nagdulot ng mainit na debate sa pagitan ng kalalakihan at kababaihan. Karamihan sa mga kasamahan na lalaki ay naniniwala na kung walang pisikal na relasyon, hindi ito maituturing na pagtataksil. Ngunit ang mga kasamahan na babae ay naniniwala na kung mayroon lamang ganoong pag-iisip, isa na itong pagtataksil. Ang pagtataksil sa isip ay isang malubhang pagtataksil. Nararamdaman ni Jungsoon ang sakit sa kanyang puso. Pagkatapos ng pulong, naaalala niya ang komento ng netizen at nagpa siyang imbestigahan muna ang pagkakakilanlan ng karelasyon ng kanyang asawa bago magpasya. Samantala, matapos man ang halian sina On Yoo-ri at Park Sung-joon, naghahanda na silang bumalik sa kumpanya. Nakita ni Park Sung-joon si Songmin na nakaupo sa kabilang panig. Kakalapit pa lang sana ni On Yoo-ri para bumati, nang biglang may lumapit na estranghero at umupo sa tabi ni Songmin. Masaya silang nag-usap na parang matagal na silang magkakilala. Gusto ni On Yoo-ri na tuksuhin ang kanyang kasamahan, kaya mabilis niyang kinuhanan ng litrato ang eksena at ipinadala kay Jungsoon. Sa oras na iyon, kagabi lang nag-login si Jungsoon sa social media. Nais niyang gamitin ito para tukuyin ang pagkakakilanlan ng pangatlong partido. Sakto namang nakatanggap siya ng mensahe mula kay On Yoo-ri. Sinabi ng kanyang kasamahan na nakikipag-date ang kanyang asawa at nagpadala pa ng malinaw na litrato. Napatulala si Jungsoon na parang tinamaan ng kidlat. Pagkatapos niyang bumalik sa kumpanya, patuloy na inasar ni On Yoo-ri si Jungsoon tungkol dito na sinasabing napakagwapo ng kabilang partido. Hindi niya inasahan na magagalit si Jungsoon, tumayo at umalis. Nang habulin siya ni On Yoo-ri para tanungin, sa wakas ay sinabi ni Jungsoon na posibleng nagtataksil ang kanyang asawa. Nang marinig ito, galit na galit ang kanyang kasamahan. Hindi pa man nagsasalita si Jungsoon, nag-aalala na si On Yoo-ri at ipinangako sa ngalan niya na hulihin ang lalaking iyon at susuntukin at pagkatapos ay makikipagdiborsyo kay Songmin. Ngunit nang marinig ni Jungsoon ang 2 salitang diborsyo, nag-aalangan pa rin siya at hindi makapagdesisyon. Alam niyang mahal na mahal pa rin niya si Songmin. Ngunit naramdaman ni On Yoo-ri na hindi ito katanggap-tanggap. Sinabi niya kay Jungsoon na magkaiba ang pagtataksil ng lalaki at babae. Ang lalaki ay dahil sa pagnanasa, habang ang babae ay dahil sa damdamin. Kapag nagtaksil na, napakahirap ng bumalik, hindi pa rin makapagdesisyon si Jungsoon. Sinabihan ni On Yoo-ri si
Jungsun na huwag na lang itong pansinin, huwag mo nang tanungin ang tungkol dito. Hindi naman big deal, magaling ka dyan. Ang positibong pag-iisip mo ay hindi rin naman malaki. Ano ang pinagsasabi mo, demonyo ka? Kung gayon, ikaw mismo ang magtanong kay Songmina. Sa sandaling naisip mo ito, dapat mo na siyang tinanong. Sa huli, iminungkahi ni Onyo-ori na kung hindi mangahas sina Jungsun na tanungin si Songmina, maaaring umarkila siya ng pribadong investigador upang imbestigahan ang bagay na ito ng malinaw. Nang gabing iyon, lihim na nagpunta sina Jungsun sa tanggapan ng investigador, ngunit hindi siya nangahas na pumasok. Tahimik siyang tumakbo sa banyo at tinawagan ang investigador. Hindi niya inaasahan na ang investigador ay nasa katabing silid. Medyo awkward ang usapan ng dalawa, kahit na napaka-professional ang detective. Sa isang tingin pa lang, alam na niya na gustong imbestigahan ni na Jungsun ang pagtataksil ng kanyang asawa. Pagkatapos, inalam niya ang sanhi ng pangyayari at sinimulan na ang pagpepresyo. Malapit nang lumabas ang katotohanan. Gayunpaman, sina Jungsun ay balisa pa rin kaya lumapit siya kay Park Sung-joon upang mag-usap. Pagkakita pa lang ang dalawa, kinuha agad ni Park Sung-joon ang kanyang gamit para tingnan kung nakikinig ang kanyang asawa. Tulala sina Jungsun, isa siyang tunay na haiwang, hari ng karagatan. Araw-araw, kailangan ni Park Sung-joon na makipaglaban sa talino sa kanyang asawa, parang isang ace sa isang pelikula ng espiya. Ngunit sina Jungsun ay walang interes sa kanyang mga kasanayan sa panliligaw. Sa pagkakataong ito, isa lang ang gusto niyang itanong, kung nagtaksil ang asawa, siguradong pipiliin ba niya ang diborsyo? Ang sagot ni Park Sung-joon ay nagdulot ng pagkabigo sa kanya. Matapos magtaksil ang asawa, wala nang kinalaman sa asawa ang pagdidiborsyo. Nakadepende ito sa kung handa bang talikuran ng asawa ang kanyang kasintahan para bumalik sa pamilya. Kapag nakita ng babae ang gusto niya, mas magiging matapang pa siya kaysa sa lalaki. Umuwi si na Jungsun na may sakit sa puso. Nagpanggap siyang walang nangyari. Nang makita si Songmina na patuloy na nagte-text, sinubukan ni na Jungsun na magkunwari na kalmado at nagtanong tungkol sa nangyari kanina. Nakita ni Onyo-ori na kumakain siya kasama ang isang estranghero. Mabilis na sumagot si Songmina, karaniwang kasamahan lang. Hindi pa rin nasiyahan si na Jungsun at gusto pa sanang magtanong. Ngunit mabilis na sumagot si Songmina, kaya wala na siyang magawa kundi sumuko. Kinabukasan, pagpasok niya sa trabaho, kakaiba ang kapaligiran. Mula nang malaman ni Lee Hyun-ah ang tungkol sa kanyang senior na si na Jungsun, nagalit siya at nag-alala at naging labis na emosyonal na nagdulot ng pagtataka sa kanyang mga kasamahan. Sa simula, ang pagpupulong ay para lamang talakayin ang bagong programa ng istasyon ng Z. Ngunit ang nilalaman ng programa ay puro tungkol sa pagtataksil. Lalo pang naawa si Onyo-ori sa kanyang kapatid. Napatulala si na Jungsun, wala nang gana ang lahat sa pagpupulong. Pagkatapos ng pagpupulong, naalala ni na Jungsun na anniversary ng kanilang ika-negatibo 8 taon ng kasal ng kanyang asawa. Pinili niya si Songmina ng regalo, isang kwintas na may hugis bituin. Dahil sinabi ng kanyang asawa na gusto niya ang mga bituin sa kalangitan. Ang dapat sana ay isang masaya at matamis na anibersaryo ay nasira ng malabong mensaheng iyon. Nalulumbay si na Jungsun at mag-isa siyang uminom ng alak. Binuksan niya ang kanyang telepono at tiningnan ang post niya na humihingi ng tulong tungkol sa pagtataksil ng kanyang asawa. May nagpayo sa kanya na mangolekta ng ebidensya at mag-file ng diborsyo. May nagpayo naman sa kanya na positibong alamin ang ugat ng problema para maisalba ang kasal. Mayroon ding nagpareserba ng lugar para tumalon sa ilog, handang sumama sa kanya sa pagtalon. Hinikayat siya ng mga netizen at gusto siyang i-update ang sitwasyon. Ang paksang ito ay nakakuha ng malaking atensyon mula sa publiko at marami ang naghihintay para sa kanyang susunod na post. In the end, gusto niyang malaman ang magiging kapalaran ng dalawa. Sa sandaling ito, dumating si Park Sung-joon. Pinag-usapan nila ang ika-negatibo 25 anibersaryo ng kasal ni Director Park at ng kanyang asawa. Humanga si na Jungsun kay Park Sung-joon at sinabi niya sa kanya na ang kasal ay lalong lumalakas habang tumatagal at ang pagmamahalan sa isa't isa ay hindi na mapaghihiwalay. Kaya ganoon ang tawag dito. Sa daan pa uwi, biglang tinanong ni na Jungsun si Park Sung-joon, ano ang uri ng kasal ang 8 taon na kasal. Sinabi ni Park Sung-joon, ang pinag-uusapan ko ay rubber marriage. Ang kasal sa panahong ito ay parang goma. Ayaw mong maputol, ngunit hindi ito napuputol. Nang marinig ito, parang naliwanagan si na Jungsun. Tumakbo siya sa tindahan ng cake at bumili ng cake para kay Songmina. Pagkatapos ay naghanda rin siya ng isang palumpo ng lobo para sa kanyang asawa. Isang romantikong sorpresa, sinamantala rin ang pagkakataong makipag-usap ng mas matagal kay na Jungsun. Pauwi, nasa isip niya ang magandang mukha ng kanyang asawa. Umaasa si Park Sung-joon na sa pagkakataong ito ay makumpirma niya ang damdamin nila para sa isa't isa at makalaya mula sa pag-iisip na nagtaksil si na Jungsun. Tiyak na makakabalik sila sa kaligayahan, ngunit malupit ang realidad. Umaasa si Park Sung-joon na makauwi, ngunit walang tao sa bahay. Agad niyang tinawagan si na Jungsun. Lumabas na dinala pala ni na Jungsun ang kanilang anak sa birthday party ng kaklase at hindi uwi ngayong gabi. Pakiramdam ni Park Sung-joon ay nawawala at may balak sanang ipahiwati, ngunit sa huli ay hindi niya masabi. Pinakawalan niya ang kumpol ng lobo sa kanyang kamay. Lumabas na hindi talaga naaalala ni na Jungsun. Ngayon ang ika-negatibo 8 anibersaryo ng kasal. Mag-isang sinindihan ni Park Sung-joon ang kandila, ang sakit sa kanyang puso ay hindi niya masabi. Ano ang tinatawag nilang rubber marriage? Ano ang tinatawag nilang matibay na damdamin? Gusto niyang sabihin ngunit hindi niya masabi. Habang hindi alam ni Park Sung-joon ang gagawin, ipinadala ng pribadong investigador ang resulta ng investigasyon.
Galit na galit si Park Sung-joon na balak niyang wakasan ang lahat. Ngunit nang tignan niya ang dokumento, nag-atubili siya ng kaunti. Hindi niya kayang harapin ang pagtataksil ng kanyang asawa at lalong ayaw niyang wakasan ang 8 taon nilang pinaghirapan na kasal. Natatakot siya na kapag binuksan niya iyon, hindi na makakabalik ang kanilang relasyon tulad ng dati. Sa huli, tahimik na binura ni Park Sung-joon ang mensahe. Sa desperasyon, bumalik siya sa claw machine na iyon. Ito ang libangan na pinanatili niya sa loob ng maraming taon. Ngunit gusto talaga ng tadhana na paglaruan ang mga tao. Naipit ang stuffed toy sa labasan. Galit na sinipa niya ang makina, gusto niyang kunin ang stuffed toy na sa kanya. Sa sandaling ito, lumapit ang may-ari. Ipinaliwanag ni Park Sung-joon na gusto lang niyang kunin ang stuffed toy. Pinigilan siya ng may-ari. Sinabi ni Park Sung-joon sa may-ari na sa loob ng 8 taon ay hindi pa siya nagdaya sa pagkuha ng stuffed toy. Ang perang ginamit niya sa pagkuha ng stuffed toy sa nakalipas na mga taon ay maaaring sapat na para bilhin ang makinang ito. Ngunit ayaw pa ring payagan ng may-ari na kunin niya ito. Bali na sumigaw si Park Sung-joon, kung alam ko lang, bakit pa kailangan sundin ang mga patakaran sa pagpasok ng barya para kumuha ng stuffed toy. Sa isang iglap, bigla siyang nanghina. Maaari lang siyang sumigaw para ilabas ang kanyang pagkadismaya. Hindi rin ito pamilyar. Bakit kaya ganoon ang pagtrato sa akin ng may-ari? Bakit ako ginaganito? Ano ba ang nagawa kong mali? Pagkatapos, umuwi si Park Sung-joon at nag-update ng post, nagpasya siyang pumunta at hulihin sila sa akto ngayong 3:00 ng hapon. Sa oras na iyon, 1:00 oras na lang ang natitira bago ang oras ng date ng kanyang asawa. Nakagawa na si Park Sung-joon ng huling desisyon. Ang bagyong ito ay malapit ng magwakas. Ito ang katotohanan na walang sinumang lalaki ang gustong tanggapin. 8 oras na lang, pupunta ang asawa sa hotel upang makipagkita sa isang misteryosong lalaki. Sa sandaling ito, biglang nagring ang telepono ni Park Sung-joon. Lumabas na ang kanyang nakaraang post. Naakit nito ang maraming atensyon mula sa mga netizens. Isang galit na lalaking account ang nagpahayag ng matinding pagtutol sa pagpapatawad sa asawa. Samantala, iba't ibang opinyon naman ang ibinigay ng mga babaeng account. May nagsabing lilipas din ang lahat, may nagbigay ng suporta sa kanya, at mayroon ding nagmungkahi na dapat gumamit siya ng legal na pamamaraan para ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa sandaling ito, may nagbigay ng pinakamahalagang mungkahi. Masosolusyonan ba ng pag-aaway ang problema? Ang pakikipag-ugnayan sa kabilang panig habang nasa emosyonal na kaguluhan ay maaaring magbigay ng kaunting ginhawa. Ngunit sa katotohanan, walang magbabago. Sa gitna ng sunod-sunod na positibong payo mula sa mga netizens, sa sandaling ito, gulo na gulo ang isip ni Park Sung-joon sa libu-libong opinyon. Hindi alam ni Na Jung-sun ang gagawin. Malungkot niyang binitawan ang mga lobo na dapat sana ibibigay niya sa kanyang asawa. Pagkatapos, naghilamos siya para kumalma. Naalala niya ang mga sinabi ng mga netizen. Gusto niyang subukang muli para sa kaligayahan ng kanyang mga anak. Sa sandaling iyon, dumating si Park Sung-joon sa bahay. Ang buong pamilya ay sabay-sabay na nag-almusal tulad ng dati. Pagkatapos ng almusal, nagsimulang mag-makeup si Park Sung-joon para lumabas. Tinanong ni Na Jung-sun kung bakit siya nagpapaganda. Pagkatapos, hindi niya napansin ang anumang kakaiba ng handa na siyang umalis. Gusto sanang pigilan ni Na Jung-sun ang kanyang asawa. Ngunit pagkatapos ay ginamit niyang dahilan na huli na siya sa trabaho para mabilis na umalis. Sa sandaling iyon, si Na Jung-sun ay takot na takot at hindi mapakali. Nang ihatid ang kanyang anak sa eskwela, maingat siyang nagtanong sa kanyang anak. Kung sa huli ay hindi na magkasama sina papa at mama, pipiliin kong sumama sa cute na si Bai Junsu. Sana ay hindi kayo maghiwalay. Nararamdaman ang kamakailang abnormalidad ng kanyang ama, inaliw siya ng bata. Kung masyadong nakaka-pressure ang trabaho, mag-relax ka lang. Pagkatapos, binigyan pa niya ang kanyang ama ng isang hair clip na dapat sana iibibigay niya sa isang babaeng kaklase para suportahan ang kanyang ama. Ano man ang problema, subukang lagpasan ito. Nakita ang kanyang anak na napaka-cute at naunawaan. Ang nag-aalinlangan na puso ni Na Jung-sun ay lalo pang hindi makatayo. Ngunit ang trabaho ay kailangan pa ring magpatuloy. Ang programa na matagal nang inihahanda ay magsisimula sa paggawa ng pelikula ngayong araw. Ngunit nakita ni Jang Jin-chul na nasa kumpanya pa rin si Na Jung-sun. Siya ay nag-aalala. Talagang lumabas siya. Tinanong siya ng kanyang kasamahan, pupunta ang asawa mo sa hotel para makipagkita sa lalaking nagngangalang Michael. Kaya mo pa bang magtrabaho? Umaasa siya na makakausap ni Na Jung-sun ang kanyang asawa. Kung hindi na talaga mailigtas, dapat siyang pumasok sa hotel at bugbugin ang lalaking iyon para maibsan ang galit niya. Ngunit para sa kanyang anak, ayaw ni Na Jung-sun na lalo pang magulo ang sitwasyon. Kahit na sinubukan ni Jang Jin-chul na aliwin siya sa lahat ng paraan, nadama pa rin niya na siya ay walang magawa at halos mabaliw. Kaya tumayo lang siya sa rooftop at sumigaw ng malakas. Sa sandaling iyon, 5 oras na lang ang natitira bago ang oras ng lihim na pakikipag-date ng kanyang asawa. Sa pulong ng talakayan, pinag-usapan ng lahat ang tungkol sa filming ngayong araw. Sinabi ng isang kasamahan, kamakailan, may isang viral na post online tungkol sa pangangaliwa ng asawa. Nagulat si Na Jung-sun pagkatapos niyang makita ito. Pinag-usapan din ng lahat kung ano ang gagawin nila kung mangyari ito sa kanila. Sinabi ni Jang Jin-chul na, syempre, hindi na kailangan pang magsalita, pupunta siya at bubugbugin ang lalaki, tatamaan ang mukha niya. Ngunit paano kung ang kalaban ay napakabangis din? Huwag mo akong takutin,
"Kuya, ano ang ginagawa mo? Gusto mo ba ng away? Gusto mo bang bugbugin? Sige na, patawarin mo ako." Sabi pa ng isa pang kasamahan, "Kapag nangyari ito, dapat kang maging kalmado." Iimbestigahan niya ang lahat ng impormasyon ng pamilya ng lalaki at pagkatapos ay tatamaan siya ng isang nakamamatay na suntok. Ginawa niyang sirain ang kanyang reputasyon. Naramdaman ni Cha Jin-ho na hindi tama ang ganitong paraan ng paghawak. Ang sinasabi ng lahat ay guni-guni lamang. Paano kung ang nag-post ay walang intensyon na maghiganti, ngunit gusto lang iligtas ang kanyang kasal? Kung susundin nila ang paraan ng lahat, ang tanging posibleng kalalabasan ay diborsyo. Sa sandaling ito, nagpasya ang lahat na makipag-ugnayan sa nag-post para mag-guest sa programa. Halos maihi sa takot sina Jungsun at agad siyang nagpadala ng text message kay Jang Jinchul. Sinabing siya ang nag-post. "Nagpadala ako ng text sa taong iyon. Kung hindi siya magre-reply ngayong araw, hahanapin ko siya sa pamamagitan ng e-address. Huwag mo na siyang hanapin, gago." Nag-aalala na ang taong iyon tungkol sa kanyang pamilya. "Ano pa ang gusto niyong itanong? Mga baliw kayo, itapon niyo ang lahat ng iyan para sa akin." Natapos ang meeting, dumating sa GE station ang asawa ni na Jungsun na si Ara. Dahil hindi siya mapakali, ginamit niyang dahilan na dalawin ang kanyang asawa. Ngunit ang totoo ay para subaybayan si Park Sung-joon. Sa katunayan, inimbitahan ng DC station si Park Sung-joon bilang espesyal na tagapayo para sa paggawa ng pelikula. Hindi lang siya makakatulong sa legal na aspeto para sa programa, kundi marunong din siyang mangaliwa. Alam niya ang lahat ng tricks para hindi siya mahuli ng kanyang partner. Ngayon ay dapat sana ay nag-shoot sila ng pelikula, ngunit habang nagmi-meeting ang lahat, hinanap niya ang kanyang mistress. Nakita ito ni na Jungsun at nagsinungaling kay Park Sung-joon na lalabas siya para bumili ng gamot, pagkatapos ay tumawag. Inikayat siyang bumalik kaagad. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Park Sung-joon. Sa tulong ng kanyang mahusay na pag-arte, nagtagumpay siyang linlangin ang kanyang asawa. Tiningnan ni na Jungsun ang paraan ng panlilinlang niya sa kanyang asawa at tiningnan niya siya ng may paghama. Pareho silang nagtulungan upang kumbinsihin si Ara na umuwi. Si Park Sung-joon ay nakaramdam ng malaking ginhawa, ngunit ang ginawa niya ay ikinagalit ni na Jungsun. Sa pag-iisip sa nangyari sa kanya, sumigaw si na Jungsun kay Park Sung-joon na siya ay isang tiwalang hiya, na niloko niya ang isang asawa na nagmamahal sa kanya nang walang anumang pagsisisi. Ang isang walang hiyang tulad nito ay dapat bigyan ng leksyon. Nalito si Park Sung-joon sa biglaang pambabastos. Sinabi pa niya kay na Jungsun, "Hindi ba't niloko mo rin ang asawa mo?" Hindi na talaga matiis ni na Jungsun. Sabi niya, hindi niya ipagkakanulo ang kanyang kasal. Si Songmin na ang nangaliwa. Napatulala si Park Sung-joon at hindi niya alam ang sasabihin. Si na Jungsun ay nasaktan ng husto at nagtago siya sa isang sulok para manigarilyo. Sa sandaling ito, dumating si Cha Jin-ho. Sinabi niya kay na Jungsun na hinahangaan niya ang ginawa ni Ara. Ang asawa niya ay nangaliwa rin, ngunit hindi siya kasintapang ni Ara. Dahil ayaw niyang masaktan, hindi man lang niya nagawang tanungin ang katotohanan. Sa huli, nagdiborsyo sila sa kawalan ng katiyakan. Ngayon, labis siyang nagsisisi. Nakinig si na Jungsun sa mga salitang ito at tahimik na nag-isip. Kinuha niya ang candy na ibinigay sa kanya ng kanyang anak. Sa sandaling ito, puno siya ng lakas. Isang oras na lang ang natitira bago ang asawa niya ay pumunta sa hotel para makipag-date. Muli niyang binuksan at binasa ang mga komento ng mga netizen. Ang komento ng username na Tuna Sara ay muling nakuha ang kanyang pansin. Hindi malulutas ng pisikal na karahasan ang problema. Hindi nito maibabalik ang asawa mo at hindi rin nito maibabalik ang kaligayahan sa inyong kasal. Kung mahal mo pa rin ang iyong asawa, sabihin mo sa kanya na mas mahal mo siya kaysa sa lalaking iyon. Tumayo si na Jungsun. Sa wakas, nagdesisyon siyang hindi na magtatago. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang harapin ang malupit na katotohanan na hindi niya kayang harapin noon. Matapos i-assign sa kanyang kasamahan ang duty sa paggawa ng pelikula ngayong araw, mabilis siyang pumunta sa hotel. Ang dalawang magkapatid, tumakbo sina Jang Jinchul at Park Sung-joon para suportahan sina Jungsun. Hinubad din ni Jang Jinchul ang kanyang suit jacket at ibinigay sa kanya. Nang makuha ang suporta ng kanyang mga kaibigan, nagmaneho sina Jungsun patungo sa hotel. Malapit nang mangyari ang isang nakakagulat na paghuli. Ito ang pinangyarihan ng pambansang nakakagulat na paghuli sa asawang nangaliwa sa buong Korea. Nagdasal ang lalaki na sana ay hindi naroon ang kanyang asawa. Hawak niya ang kanyang telepono, kinukunan ang buong proseso ng kanyang paghuli. Ang mga netizen ay naghihintay ng may matinding pag-asa. Sinasabi sa kanya na mag-live stream para mapanood ng lahat. Sinabi ng iba na suntukin ang lalaki. Sinabi naman ng iba na duwag siya. Mayroon ding mga humahanga sa kanya dahil sa pagkakaroon ng asawa sa kabila ng pagiging tulad niya. Mayroon ding mga tahimik na naghihintay sa resulta. Tinanong ni na Jungsun ang room number ng magkasintahan, ngunit tinanggihan siya dahil sa dahilan ng seguridad. Sa sandaling ito, ang kanyang kapatid na si Jang Jinchul ay labis na nag-aalala. Ang mga usisero sa internet ay nagsasabi na sila ay mga saksi. May nagsasabi na sinuntok ni na Jungsun ang kabit ng kanyang asawa hanggang sa ito ay maospital. May nagsasabi rin na kausap niya ang kanyang asawa. Mabilis na kumalat ang chismis na parang totoo ang mga gawa-gawa. Hindi na matiis ni Jang Jinchul at iniwan niya ang trabaho upang tumakbo sa hotel para suportahan sina Jungsun. Sa sandaling ito, lahat ng mga netizen sa Korea ay naghihintay na makita ang resulta. Ang 70 taong gulang na lola ay hindi na nangolekta ng mga itlog at umupo na lamang para manood ng live stream. Sa tulong ng kanyang mga kapatid, nagkaroon sina Jungsun ng kaunting tiwala sa sarili. Sa sandaling ito, sumasakit ang ulo niya dahil hindi siya makapasok sa elevator
elevator nang walang room key card. Humingi agad si Onyori ng tulong sa mga netizen. Isang tiyahin ang nagsabi sa kanila, kung magbubook ka lang ng kwarto, magkakaroon ka na ng elevator card. Nag-alinlangan sina Jungsun, nako, napakamahal ng mga kwarto tuwing weekend. Mahalaga ba iyon? Ang kaibigan niyang si Jang Jinchul ay kumilos kaagad at hinila sina Jungsun para mag-book ng kwarto. Ngunit sinabi ng receptionist na puno na ang mga kwarto. Galit na nagdabog si Jang Jinchul at nag-ingay. Ang kanilang ginagawa ay nakakuha ng atensyon ng lahat sa paligid. Lahat ay tumingin sa kanila ng may pagdududa. Nagtataka kung bakit ang dalawang lalaking ito ay walang hiya sa araw. Pinag-uusapan ni na Jang Jinchul at na Jungsun ang kanilang susunod na plano. Matagumpay ding nakapanayam ng production crew ang kliyente na isang dalubhasa sa mga dalubhasa. Matapos marinig ang ilang pangungusap, nahulaan niya kaagad na niloloko ang kliyente. Hinulaan niya na ang damit na suot ng kliyente ay bigay ng kanyang asawa. Ang kulay ay simple, ang sukat ay hindi tama at suot pa rin niya ang panloob na damit na nagpapakita na hindi niya gusto ang pag-akyat. Ang damit na ito ay binili lang ng asawa niya para mabawasan ang kanyang pakiramdam ng pagkakasala. Ginamit din niya ang pag-akyat bilang dahilan para mangaliwa. Tinanggihan ni Cha Jinho ang pagsusuri na ito, ngunit ang mga sagot sa mga susunod na tanong ay pareho sa hula ni Park Sung-joon. Ang asawa ng lalaki ay madalas na umaakyat. Bagaman nagduda siya dahil sa kanyang pagiging lalaki, hindi siya makapagsalita para tanungin ang kanyang asawa. Nang tanungin ni Park Sung-joon kung gusto niyang magdiborsyo, pareho ang sagot ng lalaki kay na Jungsun. Hindi madali ang pagdiborsyo. Para sa kanyang anak, gusto pa rin niyang kausapin ang kanyang asawa ng malinaw. Pagkatapos, tinanong ni Park Sung-joon kung sinubukan ba niya na huwag na lang isipin iyon. Ang sagot ng lalaki at ni na Jungsun ay pareho ng nakakagulat. Siyempre, hindi sila makakapamuhay kasama ang kanilang asawa sa buong buhay na may pagdududa. Sa sandaling ito, nakatanggap ng tawag ang kliyente. May nakagasgas sa kanyang kotse at gustong makipagnegosasyon. Ngunit ngayong araw, ang asawa niya ang nagmaneho ng kotse para maghiking. Ang lugar ng banggaan ay sa isang hotel. Ang filming crew, agad silang nagpasya na samahan ang kliyente sa lugar ng insidente. Sa kabilang banda, hindi mapakali na naghihintay din sina na Jungsun at Jang Jinchul. Lagpas na ng 3 oras sa ngunit hindi pa rin lumalabas si Songmin na kasama ang kanyang kabit. Labis na natuwa si na Jungsun at naramdaman niyang baka mali siya sa pagdududa sa kanyang asawa. Iminungkahi ni Jang Jinchul na tawagan niya ang kanyang asawa at tanungin kung nasaan siya. Matapos sabihin kay na Jungsun na nasa meeting siya, ngunit kapag ang isang tao ay nagtanim ng buto ng pagdududa sa kanyang puso, ang buto ay unti-unting magkakaroon ng ugat at lalaki. Si na Jungsun ay hindi pa rin mapigilan na magduda. Sa sandaling ito, nakatanggap si Jang Jinchul ang tawag mula kay Cha Jinho. Ang buong grupo ay malapit nang pumunta sa lugar kasama ang kliyente. Natatakot siyang hindi niya ito kayang hawakan ng mag-isa. Doon lang siya makakaalis. Pero si na Jungsun ay labis pa ring nalulungkot. Patuloy siyang inalo ni Jang Jinchul. Dati, naniniwala ako sa lahat ng sinabi ni Songmin, pero ngayon, hindi na ako naniniwala. Mali ba ako? Hindi. Kung nasa posisyon mo, ganoon din ang gagawin ng sinuman. Sa huli, sinabi ni na Jungsun kay Jang Jinchul na gawin na lang ang kanyang trabaho. Siya na lang ang haharap sa kanyang problema ng mag-isa. Dumating ang filming crew sa hotel kung saan nangyari ang insidente at nakita ang asawa na nagsinungaling na naghiking kasama ang isa pang lalaki. Naging tensyonado ang sitwasyon. Agad na kinunan ng filming crew ang eksenang ito ng paghuli. Kapag ipinalabas na ang explosive show na ito, tiyak na magiging sikat ito. Sa ilalim ng pagkumbinsi ng production team, nagkasundo ang mag-asawa na mag-usap sila ng mahinahon para maresolba ang problema. Ngunit ang duwag na asawa ay wala pa ring nasasabi. Ang asawang nagkamali ay nagsalita pa rin na parang siya ang nasa tama. Hindi lang siya hindi nakaramdam na nagkamali siya, kundi tinawag pa niya ang kanyang asawa na walang silbi at duwag. Kahit na binanggit ng asawa niya ang kanilang anak, walang hiya niyang sinabi na hindi na niya kailangan ang kanilang anak at gusto lang niyang tumakas kasama ang kanyang kabit. Ang mahinang asawa ay hindi alam ang gagawin. Sa sandaling ito, galit na galit si Cha Jinho at lumapit para sampalin siya. Ang mga kasamahan doon ay natigilan din habang hindi pa naresolba ang sitwasyon dito. Nakita ni na Jungsun ang eksena na hindi niya kailanman gugustuhing makita sa kanyang buhay. Pagkatapos ay pumasok siya sa hotel na hawak ang kamay ng isang lalaki. Nagsikip ang kanyang kamao, gustong-gusto niyang lumapit. Ngunit sa huli, wala siyang magawa kundi ang humiga ng walang magawa at panoorin ang kanyang asawa at ang lalaking iyon na pumasok. Si na Jungsun ay labis na nasasaktan at hindi makahinga. Kinuha niya ang candy na ibinigay sa kanya ng kanyang anak at naaalala niya ang komento ng mga netizen. Sa huling sandali bago magsara ang elevator door, sinuot niya ang kanyang sombrero at pumasok sa elevator. Habang umaakyat ang elevator, dahan-dahang lumabas ang lahat. 3 na lang silang natitira. Sa sandaling ito, nakita na rin nila ang isa't isa. Mahal, ano ang pipiliin mo kapag nakita mo ang pagtataksil ng iyong asawa? Sa huli, nalaman ni na Jungsun ang malupit na katotohanan. Buong tapang siyang sumunod sa kanyang asawa sa elevator. Nadiskubre ni Park Sung-joon si na Jungsun sa elevator. Nagulat siya at tinanong ang kanyang asawa kung bakit siya naroon. Nagsinungaling si na Jungsun na naroon siya para sa trabaho. Sa sandaling ito, ang elevator ay nakakatakot na tahimik. Ang lalaking nagngangalang Michael ay labis ding kinabahan. Tinanong niya si na Jungsun kung saang palapag siya pupunta. Galit na galit si na Jungsun. Sinisira mo ang pamilya ko at iniisip mo pa rin na bobo ako. Tinanong niya si Michael kung pupunta ka sa lobby, bakit mo hawak ang room key card? Ang hangin sa elevator ay napakabigat na mahirap huminga. Hindi na nagpanggap si na Jungsun at hiniling na pumunta silang tatlo sa isang kwarto para mag-usap. Patuloy niyang pinaalalahanan ang sarili na maging kalmado. Gusto niyang sabihin sa kanyang asawa na mas mahal niya siya kaysa sa sinumang iba pang lalaki. Sa
Sa sandaling ito, bigla niyang naalala ang sinabi ni Park Sung-joon. Kalmado niyang kinuha ang kanyang telepono at kinunan ng larawan ang dalawa bilang ebidensya. Galit na pumasok sina Jungsun sa kwarto. Marunong din palang mag-enjoy ang Michael na iyan. Nag-book ng kwartong may malaking kama. Pinigil niya ang galit niya at sinabihan ang dalawa na umupo. Yumuko lang si Songmina at hindi makatingin sa mata ng kanyang asawa. Sinabi ni na Jungsun ang lahat ng kanyang iniisip sa nakaraang mga araw. Mula nang natuklasan niya ang malabong text message, ang bawat araw ay puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. Nang marinig ito, kusang loob na inako ni Michael ang kanyang pagkakamali at humingi ng kapatawaran. Nang malaman ni na Jungsun na may pamilya na ang lalaki, lalo siyang nagalit. May asawa ka na at ginawa mo pa rin ito. Alam ba ng asawa mo na ganito ka? Hindi. Sumigaw siya at nagtanong, nagbibiro ba kayo? Hindi niya inaasahang makikita ang kanyang asawa na tinanggal ang kanyang singsing sa kasal. Desperado niyang tinanong ang kanyang asawa, talaga bang nagmahalan na kayo? Sa harap ng tanong ng kanyang asawa, hindi nakasagot si Songmina. Nagsalita si Michael, hindi namin naisip ni Songmina na sirain ang pamilya ng isa't isa. Sa katunayan, gusto lang naming masatisfy ang aming sarili. Kahit na ito ay isang abnormal na relasyon, mahal na mahal namin ang isa't isa. Si na Jungsun, sa pagkadinig sa walang hiyang mga salitang iyon, ay galit na galit at hindi alam ang sasabihin. Kahit na sinabi ni Michael nang paulit-ulit na pareho silang nagsisisi ni Songmina, nagalit pa rin si na Jungsun. Sinabi ni na Jungsun, "Wag mong tawagin ang pangalan ng asawa ko. Pasensya na kami. Ikaw naman, wala ka bang sasabihin?" Isang tipa umanhin ilang ang sinabi ni Songmina, "Lahat ay kasalanan ko." Pagkatapos, tumahimik ulit siya. Walang magawa si na Jungsun at sumigaw siya. Dahil sa galit, nakalimutan niya ang intensyon niyang iligtas ang kanilang kasal. Sa halip, direkta siyang nag-propose na mag-divorce. Pagkatapos, umalis siya ng mag-isa. Bago siya lumabas, lumingon siya at tiningnan si Park Sung-joon. Nakita niyang wala siyang reaksyon at galit niyang sinuntok ang pinto. Paglabas niya, tumayo pa rin siya ng ilang sandali, umaasang susundan siya ng kanyang asawa at mailigtas ang kanilang kasal. Ngunit sa huli, wala siyang nakuha kundi matinding pagkabigo. Sa kabilang banda, si Cha Jin-ho ay ikinulong sa detention center dahil sa pagsuntok. Ang asawa ng kliyente ay si Jang Jin-chul na masayang-masaya sa tabi niya. Nag-divorce na si Cha Jin-ho at hindi makahanap ng isang taong magbabail sa kanya. Kusang loob na nagpresenta si Jang Jin-chul na maging tagapag-alaga niya at masigasig niyang ipinahayag ang kanyang malalim na damdamin kay Cha Jin-ho. "Kainin mo ito. Kapag kinain mo ito, hindi mo na kailangang bumalik dito." "Saan ka ba nagpunta?" Nang malaman nilang naresolba na ni na Jungsun ang problema sa kanyang asawa, agad siyang sinundo ni na Jang Jin-chul at Park Sung-joon. Nag-alala silang dalawa kung paano niya ito hinawakan. Ngunit ang sinabi ni na Jungsun ay nakasakit sa kanilang damdamin. "Akala ko lalabas siya sa akin. Akala ko kapag nag-propose ako ng diborsyo, lalabas siya at hihingi ng tawad sa akin." Ngunit hindi siya lumabas. Nagpunta ang dalawang kaibigan kasama si na Jungsun para uminom. Medyo lasing na si na Jungsun at ipinahayag ang kanyang damdamin sa kanyang mga kaibigan. Ang kanyang asawa ay nagmamahal sa isang mayaman at mataas na pinag-aralan na lalaki na mas gwapo kaysa sa kanya sa lahat ng aspeto. Bago siya pumunta, naisip na niya ang lahat, ngunit nang harapin niya ang kanyang asawa, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Naisip ni Park Sung-joon na walang silbi ang pag-alo, kaya mas mabuti na lang na mag-divorce. Pagkatapos, maghanap ng mas mabuting babae kaysa sa kanyang ex-wife. Ngunit pinayuhan ni Jang Jin-chul si na Jungsun na maging matatag at huwag mag-divorce. Dapat niyang ipaghiganti ang dalawang walang hiyang iyon. Bakit sila papayagan na mamuhay ng masaya? Hindi sila dapat mabuhay ng mapayapa. Nakikinig si na Jungsun sa pagtatalo ng dalawang kaibigan at tahimik lang na uminom ng uminom. Pag-uwi niya sa gabi, ang bahay na dating mainit at masaya ay walang tao. Nag-update si na Jungsun ng pinakabagong status sa post, "Siguro ngayon na ang huling pagkakataon na mag-a-update ako. Ang aming kasal ay nagtapos. 3 kaming nag-usap. Kung ayaw ng asawa ko na mag-divorce at hihingi siya ng tawad, talagang patatawarin ko siya at uwi kami." Ngunit siya ay napakahinahon at napakalami. Sabi niya, "Lahat ay kasalanan ko. Sa tingin ko, ang tanging pagpipilian ko ay tapusin na ang lahat. Mahal ko ang aking asawa sa buong buhay ko." Ngunit para sa kanya, hindi man lang niya gustong humingi ng tawad para mailigtas ang kasal na ito. Ang pag-divorce na lang ang tanging paraan ngayon. Sa sandaling ito, tumunog ang doorbell. Akala ni na Jungsun ay umuwi na ang kanyang asawa at plinano niyang makipag-away sa kanya. Ngunit nang tiningnan niya ng mabuti, ang kanyang ina pala ang dumating. Ang ina ay pumasok sa bahay at hindi nakita ang kanyang manugang at apo. Agad siyang nagtanong kung nasaan na sila. Sa sandaling ito, naalala ni na Jungsun na hindi pa niya nasundo ang kanyang anak. Agad siyang tumakbo sa kindergarten. Sinabi ng guro na sinundo na si Junsun ng kanyang ina. Agad siyang tumawag sa kanyang asawa, ngunit walang sumasagot sa kabilang linya. Pagdating niya sa bahay, nakita niya na naroon na ang kanyang anak. Nang makita si Park Sung-joon, nagtinginan lang silang dalawa at walang sinasabi. Sa huli, nagsalita pa rin si na Jungsun, "Sumama ka sa akin." Patuloy na humihingi ng tawad si Park Sung-joon kay na Jungsun. Sinabi ni na Jungsun, "Hindi madali para sa aking manugang na magtrabaho at mag-alaga ng anak." Si na Jungsun ay may hindi masabi na problema, ngunit dahil ayaw niyang sirain ang imahe ng kanyang asawa. Hindi niya rin sinabi sa kanyang ina na si Park Sung-joon ang mali. Pinatulog ni na Jungsun ang kanyang anak,
Gusto ni Park Sung-joon na mag-usap sila ng malinaw. Ngunit ang mga sinabi niya ay lalo lang nakakagalit. Nagdesisyon na kung pansamantalang hindi muna siya makikita. Pansamantala? Ano ang ibig mong sabihin sa pansamantala? Sinasabi mo bang makikita mo pa rin siya sa hinaharap? Ayaw nang makinig ni Na Jung-sun sa anumang paliwanag. Seryoso niyang sinabi sa kanyang asawa na maghintay hanggang sa umuwi ang kanyang ina at pagkatapos ay umalis na siya sa bahay. Matapos makita na seryoso ang kanyang asawa, nag-alinlangan siya sandali at pagkatapos ay umalis. Sa katunayan, hindi kasing desidido si Na Jung-sun gaya ng kanyang ipinapakita. Ang isang taong kasing mahal niya sa kanyang asawa ay nagpapanggap lang na kalmado. Kinaumagahan, naghanda ng almusal sina Park Sung-joon at ang kanyang ina. Gusto ng ina na magkabalikan ang dalawa, kaya sinabi niya kay Na Jung-sun na dalhin ang kanyang asawa at anak sa amusement park. Sa sandaling ito, wala talaga sa mood si Na Jung-sun na lumabas. Alam ni Park Sung-joon ang nararamdaman ng kanyang asawa at agad siyang sinagip, ngunit hindi na inintindi ni Na Jung-sun. Hayaan na lang ang asawa na gawin ang gusto niya. Sa ngayon, pakiramdam niya ay hindi mawawala ang galit sa kanyang puso. Pagdating niya sa opisina, lumapit si Jang Jin-chul para aliwin siya at sabihing okay lang siya. Pagkatapos, binuksan niya ang dating post hindi inaasahan, hinihingi pa rin ng mga netizen ang mga update. Nag-poll pa sila, kung mag-divorce, pindutin ang isa. Kung magpapatawad, pindutin ang dalawa. Kung ikaw, ano ang pipiliin mo? Ito ang pinakamadilim na sandali sa buhay ng isang lalaki. Natuklasan niyang niloloko siya ng kanyang asawa, kaya nag-post siya ng kanyang kwento online. Hindi niya inaasahan na magtatalo ang mga netizen kung dapat ba niyang patawarin ang kanyang asawa o hindi. Sa harap ng libu-libong komento mula sa mga netizen, ang mungkahi ng isang taong may username na Tuna Sara ay nakakuha ng kanyang atensyon. Una, pinakalma niya ang damdamin ni Na Jung-sun. Pagkatapos, tinanong niya siya, ang pagtapos ba ng kasal na ito nang hindi alam ang tunay na dahilan ay ang resulta na gusto mo? Kahit na nagkamali ang iyong asawa, wala ka bang problema? Dapat mong subukang makipag-usap sa iyong asawa at alamin ang kanyang tunay na iniisip. Sa hapon, nagkaroon ng meeting ang kumpanya para pag-usapan ang filming ng programa. Noong nakaraan dahil sa hindi mapigilan ni Cha Jin-ho na suntukin ang asawa ng kliyente. Nang dumating siya sa Basjiang, labis siyang nagsisisi. Ang kanyang ginawa ay nagresulta sa hindi pagkakuha ng kliyente ng sagot na gusto niya. Halimbawa, bakit umabot sa ganoong sitwasyon ang kanilang kasal? Ano ang dahilan ng pangangaliwa ng asawa? May nagawa bang mali ang kliyente? Ang mga salitang ito ay pumasok sa tainga ni Na Jung-sun. Ito rin ang mga bagay na gusto niyang malaman. Ang lahat ay masiglang nag-uusap. Si Na Jung-sun naman ay tahimik na nag-iisip sa tabi. Habang nagla-lunch, binigyan ni Cha Jin-ho si Na Jung-sun ng tuna rice ball. Naalala niya ang username na Tuna Sara na nag-alok din sa kanya ng ginhawa. Akala ni Na Jung-sun na si Cha Jin-ho ang taong iyon. Siya ay magpapatunay na siya ang taong iyon, ngunit sa sandaling ito, tinawag siya ng kanyang boss sa opisina. Nalaman ng kanyang boss na may ibang team na gustong kunin ang kanyang kanang kamay, si Cha Jin-ho. Ang balitang ito ay kumalat na sa internal chat group. Hinanap ni Na Jung-sun si Jang Jin-chul para pag-usapan ang solusyon. Hindi inaasahan, nang malaman ni Jang Jin-chul ang balita, naging labis siyang emosyonal. Tinawag niya si Cha Jin-ho na walang utang na loob at halos hindi makahinga sa galit. Hindi lang walang nakuha si Na Jung-sun na magandang mungkahi, kundi kailangan pa niyang aliwin si Jang Jin-chul. Sa gabi, naharap siya sa mga problema sa kanyang karera at pag-ibig at hindi niya alam ang gagawin. Naalala ni Na Jung-sun ang suporta ni Cha Jin-ho at ang mga salita ng paghihikayat sa tuwing may problema siya. Ayaw niyang mawala ang mabuting kaibigan at mabuting kasamahan na ito. Nagdesisyon siyang makipagkita sa lalaki ng personal. Nang malaman niya kung nasaan si Cha Jin-ho, agad niyang tinawagan si Jang Jin-chul para samahan siya sa restaurant. Walang maraming salita, pumasok silang dalawa sa pribadong silid kainan. Nakita nilang kumakain si Cha Jin-ho kasama ang isang lalaki. Naisip ni Na Jung-sun na ang lalaki ay mula sa ibang BE station na gustong kunin ang kanyang tao. Siya ay emosyonal at pumasok, sinabi, ang pang-aapi ko sa iyo noon ay kasalanan ko. Hindi na ito mangyayari muli. Sana manatili ka. Hindi inaasahan, isa pala itong misunderstanding. Hindi naman talaga gustong lumipat ni Cha Jin-ho. Nag-date lang siya. Nang malaman ni Na Jung-sun na sinira niya ang magandang pagkakataon ng iba, agad siyang humingi ng tawad. Pagkatapos ay umalis siya sa silid kainan na namumula ang mukha. Mas nag-alala si Jang Jin-chul nang malaman niyang nag-date si Cha Jin-ho. Oh is my God, nagpaayos ka ba ng buhok? Kinabukasan, maingat na tinanong ni Na Jung-sun si Cha Jin-ho kung ano ang iniisip niya sa post ni Toy Crush tungkol sa pangangaliwa ng asawa. Sumagot si Cha Jin-ho na masyadong duwag ang lalaking iyon. Pero gusto niya pa ring bigyan siya ng suporta dahil niloko din siya ng asawa niya. Ayaw niyang maranasan ng iba ang sakit na dinanas niya. Pagkarinig sa mga salita ni Cha Jin-ho, akala ni Na Jung-sun na siya ang may-ari ng username na Tuna Sara na palaging umaaliw sa kanya. Bumalik si Na Jung-sun at agad na nag-update sa post una. Nagpasalamat siya sa payo ni Tuna Sara. Pagkatapos ay sinabi niyang kakausapin niya ulit ang kanyang asawa. Taos puso niyang papakinggan ang iniisip niya at susubukang iligtas ang kanilang kasal. Pauwi na siya at napag-isipan na ni Na Jung-sun. Hindi diborsyo ang gusto niyang resulta. Bumalik si Na Jung-sun sa bahay ng may kumpiyansa. Nalaman niyang sinundo ng kanyang ina si Park Sung-joon at ang kanilang anak. Tinawagan niya si Park Sung-joon, gustong makipag-usap sa kanya. Habang naghihintay na dumating ang kanyang asawa, hindi siya mapakali at naglakad-lakad. Nag-isip siya kung paano niya sisimulan ang
ang usapan. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik si Park Sung-joon. Sa unang pagkakataon, kalmado silang dalawa na umupo. Hinawakan ni na Jung-sun ang kanilang singsing sa kasal at naghintay na ipaliwanag ang kanyang asawa. Muling buong puso humingi ng paumanhin si na Jung-sun. Sinabi niyang hindi niya kailanman naisip ang diborsyo. Sinamantala ni Park Sung-joon ang pagkakataon para tanungin siya kung gaano na sila katagal magkasama at kung gaano nakalalim ang kanilang relasyon. Hindi direktang sinagot ni na Jung-sun ang tanong ni Park Sung-joon. Nagalit muli si Park Sung-joon sa kanyang ugali. Ang isang tahimik na usapan ay naging pagtatalo. Gusto sana ni Park Sung-joon na ayusin ang kanilang kasal. Ngunit ngayon ay sinabi niya ang dalawang salitang diborsyo. Naramdaman ni na Jung-sun na hindi siya makapag-usap ng maayos sa kanyang asawa, kaya nagpasya siyang manatili muna sa bahay ng kanyang biyenan. Ngunit galit na tumakbo si Park Sung-joon at hinila siya pabalik. Matigas na gustong marinig ang sagot na gusto niya mula mismo kay na Jung-sun. Galit na sinabi ni na Jung-sun na 6 na buwan na silang magkasama. Patuloy na pinilit ni Park Sung-joon na tanungin kung gaano nakalalim ang kanilang relasyon. Sa harap ng mga paulit-ulit na tanong na iyon, sinabi ni na Jung-sun ang sagot na lubos na nagpabagsak sa kanya. Nakatulog na ako kasama siya. Miss na miss ko siya. Sa panahong ito, lagi ko siyang naiisip. Kaya inanyayahan ko siya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng depensa ni Park Sung-joon ay ganap na nabigo. Ang sagot na nagdulot ng kawalan ng pag-asa ay nagpasakit sa kanya hanggang sa punto na hindi siya makahinga. Nakaranas si Park Sung-joon ng matinding pagkabigla at humingi ng tulong kay Sung-mina. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya ngayon. Nalilito si Park Sung-joon at hindi nakakuha ng sagot. Balak niyang ilahad ang kanyang pagkakakilanlan. Ikaw mismo ang humanap kay Sung-mina at tanungin siya. Ngunit pagkatapos hanapin siya, nalaman ni Bae Duil na nagkamali siya ng tao. Ang EC ng forum ni Sung-mina ay puding, hindi si Sung-mina na patuloy niyang hinahanap. Napansin ni Park Sung-joon na nagkamali siya ng tao at agad siyang binaliwala, dali-daling umalis sa kumpanya. Pag-uwi niya, alak lang ang magagamit niya para itago ang kanyang sarili. Kinaumagahan, habang papunta sa trabaho, patuloy na lumilitaw sa isip ni Park Sung-joon ang imahe ng kanyang asawa. Ang matatamis na alaala ay nananatili pa rin sa kanyang isip. Ngunit ngayon ay nawala na niya ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. Hindi niya kayang harapin ng mahinahon ang pagtataksil ng kanyang asawa, at lalo na hindi niya mapapatawad ang ikatlong partido na sumira sa kanyang pamilya. Kung hindi niya makuha ang sagot mula sa kanyang asawa, hahanapin niya ang ikatlong partido para linawin ang lahat. Dumating si Park Sung-joon sa harap ng kumpanya ni Cha Jin-ho, handang harapin ang lalaking sumira sa kanyang kasal. Pumasok siya sa kumpanya ni Cha Jin-ho na may determinadong titik. Isang paghaharap sa pagitan ng mga lalaki ang malapit ng maganap. Gaano katakot ang isang lalaking pinagtaksilan ng kanyang asawa? Sa kanyang matalim na mga mata ay puno ng galit. Ngayon, kailangan niyang pagbayarin ang lalaking iyon. Agresibong pumasok si Park Sung-joon sa kumpanya ni Cha Jin-ho. Sa paglitaw pa lang ng kalaban, humigpit na ang kanyang kamao, handang sumuntok. Nagmadali si Cha Jin-ho na humingi ng paumanhin sa pagkakita pa lang niya. Sa sandaling magtatanong na sana si Park Sung-joon ng isang mahalagang bagay, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Lumabas na sorpresang birthday party pala ito na inorganisa ng mga kasamahan para kay Cha Jin-ho. Ang hindi inaasahang pangyayari ay nagpatayo kay Park Sung-joon, hindi alam ang gagawin. Sa huli, itinulak pa siya ng lahat upang kumuha ng litrato kasama ang lalaking sumira sa kanyang pamilya. Ngumiti ka. Ang gawaing ito ay nagpagalit kay Jang Jin-chul na gusto niyang suntukin si Park Sung-joon. Iminungkahi ni Kang Ji-young na ipa-frame niya ang litrato ng kanyang kabit at isabit sa sala para tingnan araw-araw. Pagkatapos, muli silang nagsimulang magtalo kung paano nila didisiplinahin si Cha Jin-ho. Nakita ni Park Sung-joon na wala silang silbi, kaya't wala siyang nagawa kundi umalis. Nagbukas siya ng computer at nakita ang bagong komento ni Sung-mina. Sinabi niya sa kanya na ang pakikipag-ugnayan sa lalaking iyon ay hindi rin makakapagresolba ng problema at lalo lang siyang kamumuhian ng kanyang asawa. Ang kailangan niyang gawin ay harapin ang kanyang asawa. Ipinahayag naman ng ibang netizens ang kanilang galit. May nagmura sa kanya na duwag, may nag-udyok sa kanya na makipag-away sa kalaban, at mayroon pang ang mga nag-away sa online dahil sa magkakaibang opinyon. Sa panahong ito, malungkot din ang pakiramdam ni na Jung-sun. Sa totoo lang, ng araw na iyon, matapos magmungkahi ng diborsyo si Park Sung-joon at umalis sa hotel, malamig ding tumayo si Cha Jin-ho at umalis. Napuno ng pagsisisi at pagkakasala ang kanyang puso. Nahaharap sa pagkasira ang kanyang kasal, ngunit para makapasok ang kanyang anak sa Art Academy na gusto nito, patuloy siyang lumalapit sa kung sino-sino para humingi ng tulong upang makakuha ng pwesto para sa kanyang anak. Ngunit pagdating niya sa opisina, nakatanggap si na Jung-sun ng masamang balita. Inalis ng kanyang supervisor ang proyektong hawak niya dahil lang sa mayroon siyang anak. Lahat ng kanyang sakripisyo ay biglang nawala. Parehong may problema ang kanyang pamilya at karera. Sa sandaling ito, nasa bingit ng pagbagsak si na Jung-sun. Sa kabilang banda, kailangan pa ring ipagpatuloy ni Park Sung-joon ang trabaho. Pinangalanan nila ang bagong programa na Delikadong Mga May Bahay. Para mapalago ang programa, kailangan nilang mangalap ng mas maraming materyales, ngunit sino naman ang mga ngaliwa na magpapa-interview? Isang kasamahan ang nagmungkahi. May isang libreng dating API para sa mga babae na pwedeng magrehistro ng account at magsagawa ng lihim na interview para makakuha ng mas maraming impormasyon tungkol sa pangangalo niya. Ngunit kailangan munang pumili ng biktima. Sunod-sunod na napatingin ang mga kasamahan kay Park Sung-joon na nagbabrowse sa kanyang telepono. Natawa si Ha Jae-woong at sinabing, Park Sung-joon, bumiti ka. Walang magawa si Park Sung-joon kundi maging isang senior special agent na may surveillance equipment na nakakabit sa buong katawan niya, naghihintay lang sa sandali na makipagkita sa target.
market. Ngunit pagdating niya sa lugar ng date, may napansin siyang kakaiba. Malaki ang pinagkaiba ng tao sa larawan sa totoong tao. Gustong samantalahin ni Park Sung-joon ang pagkakataon para malaman ang sitwasyon ng pamilya ng kabilang panig, pero hindi niya inaasahan na parang gutom na tigre ang kabilang panig. Nilabas niya ang kanyang kamay na may nakakalokong ngiti. Si Park Sung-joon ay nanginginig sa takot at dali-daling umalis pagkatapos ng trabaho at umuwi. Ang walang lamang bahay ay nagpadama sa kanya ng kawalan. Sa kalabuan, nakita niyang muli ang anino ni Na Jung-sun. Sa bawat sulok ng bahay ay may presensya ng kanyang asawa. Ngunit nang bumalik siya sa katinuan, siya lang mag-isa. Sa oras na ito, alak lang ang magagamit niya para manhid ang kanyang sarili. Kasabay nito, patuloy pa rin sa pagtatrabaho at pag-aalaga ng kanyang anak si Na Jung-sun. Nang tanungin ng kanyang anak ang tungkol sa pagpasok sa art school, bilang isang mabuting ina, nagpa siya si Na Jung-sun na tiyak na tutulungan niya ang kanyang anak na matupad ang kanyang pangarap. Ngunit sinabi ni Junsu sa kanyang ina na ayaw na niyang mag-aral sa art school. Inay, sabi ni tatay, huwag mo masyadong pahirapan ang iyong sarili. Ang kaligayahan mo ay kailangan nating protektahan ni na tatay at ako. Ang mga salita ng kanyang anak ay nagbigay kay Na Jung-sun ng halo-halong damdamin at halos bumuhos ang kanyang luha. Mag-isa si Park Sung-joon sa bahay, nakahiga sa kama. Patuloy na umalingaw ang boses ni Na Jung-sun sa kanyang isip na nagpatuloy sa kanya na hindi makatulog. Balak sana niyang uminom ng gamot para kumalma, ngunit hindi niya sinasadyang nakita ang isang pitaka sa drawer. Naalala niya na kaarawan ni Cha Jin-ho kahapon at tiyak na ito ang birthday gift na inihanda ni Na Jung-sun para sa kanya. Galit na itinapon ni Park Sung-joon ang pitaka sa isang tabi. Nakaramdam siya ng matinding kawalan ng pag-asa, halos hindi na siya makahinga. Kinabukasan, habang papunta sa trabaho, muling naalaala ni Park Sung-joon ang mga salita ng kanyang asawa noong gabing iyon. Pati si Michael ay nasa isip pa rin niya at naalaala niya ang pitaka na nakita niya kahapon. Sa pagkakataong ito, umabot sa rurok ang kanyang galit. Nagmaneho siya papunta sa kumpanya ng ikatlong partido. Muling nagkita ang dalawang lalaki. Sinabihan ni Cha Jin-ho ang iba pang kasamahan na mauna na. Hinawakan ni Park Sung-joon ang kanyang kamao at sumugod sa kalaban. Bugbugin mo siya, bugbugin mo siya, patayin mo siya, patayin mo siya. Si Park Sung-joon, ang lalaking sumugod sa kumpanya ng Kariban, ay orihinal na balak suntukin ito. Ngunit hindi niya inaasahan na mapipilitan siyang ipagdiwang ang kaarawan nito kasama niya. Sa susunod niyang pagdating para maghiganti, tinakot siya ng bodyguard ng kalaban at tumakas. Muling nabigo ang ikalawang operasyon ng paghiganti. Walang magawa si Park Sung-joon. Hindi rin madali ang sitwasyon ng kanyang asawa ngayon. Hindi lang siya nagdusa ng matinding dagok sa kanyang karera. Nawala ng proyekto, kailangan din niyang harapin ang grupo ng mga magulang sa paaralan ng kanyang anak. Nag-uusap ang mga magulang tungkol sa paghatid at pagsundo sa mga bata sa paaralan. Dahil humingi na siya ng tulong noon para makapasok ang kanyang anak sa art school, may utang na loob si Na Jung-sun. Ngayon, kahit napagod na siya sa pisikal at mental, kailangan pa rin niyang tanggapin ang tungkulin na sunduin ang mga bata. Pagbalik niya sa trabaho, natuklasan niya ang pagkakamali ng kanyang subordinate. Mahigpit na pinagsabihan ni Na Jung-sun ang kabilang panig. Sa oras ng pahinga, lumapit ang subordinate kay Na Jung-sun para humingi ng paumanhin. Sa pagkakataong ito, siya naman ang unang humingi ng paumanhin, sinabing medyo stressed at sensitibo siya kamakailan. Nalaman niya na ginawa ito ng subordinate para makauwi siya ng maaga at ayaw siyang gambalain pagkatapos ng oras ng trabaho. Kaya't nagmadali ito sa pagtatrabaho na nagresulta sa pagkakamali. Naunawaan ni Na Jung-sun na ang mga maliliit na bagay sa bahay ang nakaapekto sa kanyang trabaho. Lagi siyang nagsusumikap para sa pagiging perpekto sa pamilya at karera. Ngunit sa pagkakataong ito, medyo nawawalan na siya ng lakas. Ito rin ang lihim na pasanin ng perpektong asawa at ina na ito. Nalulungkot si Na Jung-sun at muling nakipagkita kay Cha Jin-ho. Lumabas na siya pala ang naglipat ng kanyang proyekto. Matapos matuklasan ni Park Sung-joon ang kanilang relasyon, agad na nagbago si Cha Jin-ho at sinabi kay Na Jung-sun na huwag na silang mag-ugnayan pa. Sa harap ng kalamigan ni Cha Jin-ho, walang-wala si Na Jung-sun. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Cha Jin-ho na pinuntahan siya ni Park Sung-joon at mukha itong mabuting tao. Kinagabihan, tinawagan ni Park Sung-joon si Na Jung-sun at sinabi sa kanya na pinuntahan niya si Cha Jin-ho. Ngunit naramdaman ni Na Jung-sun na ang kanilang problema ay dapat nilang dalawa lang ang mag-ayos. Naramdaman naman ni Park Sung-joon na pinoprotektahan pa rin niya ang kabilang panig. Malinaw na nagkamali ang kanyang asawa, ngunit mula simula hanggang huli, siya lang ang nasasaktan. Sa huli, muli silang nag-away at binaba ang telepono. Hindi inaasahan, tinanggap ni Cha Jin-ho ang friend request ni Park Sung-joon sa social media. Sa pagtingin sa impormasyon ng kabilang panig, lalong hindi makontrol ni Park Sung-joon ang galit sa kanyang puso. Ang personal na pahina ni Cha Jin-ho ay puno ng mga larawan ng kanyang asawa at mga anak. Mahusay niyang ginampanan ang papel ng isang disenteng lalaki. Sa isang banda ay nagpo-post ng mga larawan ng kanyang asawa at mga anak, habang sa kabilang banda ay sinisira ang pamilya ng iba. Sa pagkakataong ito, nagpa siya si Park Sung-joon na ayusin ang lahat. Lumapit siya sa bahay ni Cha Jin-ho at nakita niyang masaya pa rin itong namumuhay kasama ang kanyang asawa, gayong inagaw ng lalaking iyon ang lahat sa kanya. Galit na binasag ni Park Sung-joon ang manibela. Nag-aya siya ng kausap. Kalmadong sinabi ni Cha Jin-ho na naiintindihan niya ang nararamdaman ni Park Sung-joon. Ngunit sa pagkakataong ito, gusto lang ni Park Sung-joon na makakuha ng sagot mula mismo sa bibig nito. Nang malaman niyang minsan lang sila nahuli sa hotel, sinuntok ni Park Sung-joon ang mukha nito. Patuloy pa rin sa paghingi ng paumanhin si Cha Jin-ho, ngunit ang pamilya ni Park Sung-joon ay nawasak na.
Paano pa niya matatanggap ng mahinahon ang paghingi ng paumanhin ng kabilang panig? Matapos suntukin muli si Cha Jin-ho, kinuha niya ang kanyang telepono. Gusto ni Park Sung-joon na maranasan din nito ang pakiramdam ng pagkawasak ng pamilya. Hiniling niya kay Cha Jin-ho na aminin sa kanyang asawa ang kanyang pangangalo niya. Hindi niya inaasahan na kalmado nitong kinuha ang telepono. Inagaw ni Park Sung-joon ang telepono at sumigaw, "Nangaliwa ang asawa mo sa asawa ko." Nang marinig ito, walang imik ang asawa ni Cha Jin-ho at tahimik na lumuha. Napanagumpayan ni Park Sung-joon ang paghihiganti sa lalaking sumira sa kanyang pamilya. Sinusuportahan siya ng mga netizen nang malaman nila ang tungkol dito. Para malaman ang resulta ng paghihiganti na ito, ang matandang babae at ang kanyang manugang na babae ay nakaupo sa tabi ng kalsada at sabik na humiram ng smartphone upang panoorin. Nang malaman nilang nakapaghihiganti na ang bida, gumaan din ang loob ng matandang babae. Kinabukasan, narinig ni Na Jung-sun ang usapan ng kanyang mga kasamahan. Nabalitaan niyang nagkagulo si Cha Jin-ho. Agad niyang naisip na tiyak na si Park Sung-joon ang may gawa. Pauwi, hindi naramdaman ni Park Sung-joon ang tuwa dahil sa kanyang paghihiganti. Hindi niya maintindihan kung bakit siya lang ang nagpapakahirap para sa kanilang kasal. Pagkapasok pa lang niya sa bahay, nakaupo na si Na Jung-sun at naghihintay sa kanya. Tinanong niya kung sinuntok niya si Cha Jin-ho. Hindi niya alam na hindi lang tinakot ng kanyang asawa ang kabilang panig, kundi sinabi rin niya ang bagay na ito sa asawa ng kabilang panig. Namamangha si Na Jung-sun at nanlaki ang kanyang mga mata. Pinayuhan niya si Park Sung-joon na huwag nang palakihin pa ang issue. Dapat silang dalawa ay kalmadong mag-usap. Ngunit sa ngayon, hindi na pinakinggan ni Park Sung-joon ang sinabi ng kanyang asawa. Ang mga salita niya ay nagparamdam sa kanya na pinoprotektahan pa rin niya ang kabilang panig. Galit na inilabas ni Park Sung-joon ang pitaka na nahanap niya noon at tinanong si Na Jung-sun, ngunit sinabi niya na para sa kanya iyon. Kinutya ni Park Sung-joon, paano mangyayaring ang isang babae na hindi man lang nakakaalala ng anibersaryo ng kasal ay magbibigay ng regalo sa kanyang asawa. Habang nagsasalita si Park Sung-joon, lalo siyang naging emosyonal. Sumigaw siya, bakit sa bagay na ito, ako lang ang nasasaktan, habang ikaw ay laging nagpapanggap na biktima. Sa pagkakataong ito, hindi na talaga nakayanan ni Na Jung-sun. Nagpasya siyang umalis sa bahay ng kanyang biyenan at sabihin ang totoo sa kanya. Ang pagtatalo na ito ay nagpatuloy hanggang sa puntong nawalan na ng kontrol ang lahat. Nang nasa pinakamababang punto si Park Sung-joon, hindi niya sinasadyang natuklasan ang isang pitaka sa sahig na nakasulat ang kanyang inisyal. Lumabas na hindi nagsisinungaling ang kanyang asawa. Ang pitakang ito ay talagang inilaan para sa kanya. Ang kasal ni na Park Sung-joon at Na Jung-sun ay tuluyang umabot sa puntong hindi na maililigtas. Nang malaman ng kanyang biyenan na gustong humiwalay ng kanyang manugang, mariin siyang tumutol. Sa puntong ito, inakala pa rin niya na ang kanyang anak ang nagkamali at pinagalitan pa si Park Sung-joon. Pagkatapos, pinayuhan niya silang isipin ang kanilang mga anak. Pagkatapos, nag-aalala siyang sabihin ang totoo. Ngunit pinigilan siya ni Park Sung-joon, "Inay, may sasabihin ako." "Tumahimik ka." Sa huli, sinabi ng ina sa dalawa na pag-isipan nilang mabuti. Kapag naghiwalay na sila, mahirap nang bumalik. Ang mga salita ng kanyang biyenan ay nagpatahimik kay Na Jung-sun at nag-isip. Ngunit ayaw niyang saktan pa nila ang isa't isa, kaya't patuloy siyang nag-impact at determinado siyang umalis. Sa huli, pinigilan siya ni Park Sung-joon. Hindi niya kayang makita ang kanyang asawa at anak na nahihirapan sa labas, kaya nagpasya siyang siya na lang ang umalis. Walang mapuntahan si Park Sung-joon, kaya pumunta siya sa opisina. In-update niya sa online ang tungkol sa kanilang paghihiwalay. Sabik pa rin ang mga netizen na subaybayan ang kwento ng pamilyang ito. Muli silang nagsimulang magbigay ng kanilang mga opinyon. May nagsabi na ang paghihiwalay ay ganap na pagtatapos na. Mayroon ding nagsabi na dahil hindi siya nangahas na makipagdiborsyo, kaya pinili niya ang paghihiwalay. Galit ang ilang netizens at humiling na ihayag ang kanilang pagkakakilanlan. Hindi komportable si Park Sung-joon sa sobrang malisyosong mga komento. Bagamat magulo ang kanyang buhay, sa kabutihang palad ay nagkaroon ng kaunting pag-unlad ang trabaho. Lubos na nasiyahan ang supervisor sa bagong programa ni Park Sung-joon. Habang nag-uusap ang lahat tungkol sa programa, tumawag ang isang hindi kilalang numero. Lumabas na gusto pala siyang kausapin ng asawa ni Cha Jin-ho. Una, humingi ng paumanhin ang kabilang panig kay Park Sung-joon para sa mga ginawa ng kanyang asawa. Ngunit pagkatapos, ang kanyang kwento ay nagulat sa kanya. Sinabi niya na si Cha Jin-ho ay isang perpektong asawa at isa ring perpektong ama. Sinabi ni Park Sung-joon sa kanya bago niya nakilala ang kanyang asawa. "Ang asawa ko ay isang perpektong ina at asawa." Medyo awkward ang atmosphere. Pagkatapos, sinabi ng babae na pinatawad na niya ang kanyang asawa. Hindi maintindihan ni Park Sung-joon kung bakit siya kalmado. Sinabi niya na nagalit din siya, ngunit nang pag-isipan niya, mahal pa rin niya ang kanyang asawa, kaya't buong tapang niya itong pinatawad. Napatulala si Park Sung-joon. Akala niya ay pareho silang biktima, ngunit hindi niya inaasahan na ganito ang magiging wakas. Pagkatapos, tinanong pa siya ng kabilang panig, "Kumusta na kayong dalawa?" Nagsinungaling si Park Sung-joon, "Ang relasyon namin ng asawa ko ay hindi madaling matatapos. Nagkasundo na kami." Pagkatapos ng ilang sandali, umalis ang asawa ni Cha Jin-ho sa restaurant. Lubos na nawasak si Park Sung-joon. Lumabas na siya lang ang nag-iisip tungkol dito. Siya ang naging tanging biktima sa mundong ito. Galit niyang tinanggal ang wedding ring sa kanyang
kanyang daliri at akmang itatapon, ngunit sa huli ay hindi niya magawa. Ang 8 taong kasal ay hindi basta-basta na lang pwedeng tapusin. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Samantala, sina Jungsun ay dumadalo sa isang parent-teacher meeting. May isang magulang na nakakaalam na nagtatrabaho ang kanyang asawa sa GE station at gusto siyang hilingin na tulungan siya ng kanyang asawa na makahanap ng photographer para sa sports event ng mga bata. Dahil tinulungan siya ng kabilang panig na ayusin ang problema sa paaralan ng kanyang anak, may utang na loob sina Jungsun kaya't napilitan siyang pumayag. Kinagabihan, walang alam si Park Sung-joon kung saan pupunta kaya't nagpunta siya sa isang motel. Nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang asawa, sina Jungsun, na humihingi ng tulong para maghanap ng photographer na kukuha ng litrato sa sports event ng mga bata sa kanilang paaralan. Labis na nagalit si Park Sung-joon, iniisip kung paano pa nagkaroon ng lakas ng loob ang kanyang asawa na humingi ng tulong sa kanya sa ganitong pagkakataon. Walang pag-aalinlangang ibinaba niya ang telepono. Naramdaman niyang hindi man lang interesado ang kanyang asawa kung paano siya nabubuhay sa labas at marahil ay wala na siya sa puso nito. Sa wakas ay nakahanap siya ng matutuluyan, ngunit nakita ng may-ari na tila hindi maganda ang kanyang kalagayan at patuloy na kumakatok sa pinto, gustong pumasok para suriin ang silid. Galit na nakipagtalo si Park Sung-joon sa may-ari. Lumabas na nakita ng may-ari na nalulumbay siya at natatakot na baka gumawa siya ng masama. Dati nang nangyari ang ganoong bagay sa silid na iyon. Nang malaman ni Park Sung-joon na may namatay na doon, halos maihi siya sa takot. Balak lang sana niyang manatili ng magdamag, ngunit habang nakahiga sa kama, lalo siyang natakot. Nagpasya siyang maghanap ng ibang lugar. Sa oras na ito, umuwi si na Jungsun at nakita ang kanyang biyenan. Tinulungan pa siya nito na maghanda ng hapunan. Nang malaman niyang lumipat na si Park Sung-joon, pinagalitan ng kanyang biyenan ang kanyang anak dahil sa hindi pagtanggap ng pagkakamali at sinabing kailangan itong turuan muli. Nang makita ni na Jungsun na ipinagtatanggol pa rin siya ng kanyang biyenan, lalo siyang nakaramdam ng pagkakasala. Sa huli, hindi niya nakayanan ang pagpapahirap sa kanyang puso at sinabi ang totoo sa kanyang biyenan na nangaliwa siya. Inakala niyang magagalit ang kanyang biyenan, ngunit matapos uminom ng isang basong alak, hindi ito nagalit at kalmadong sinabi na naiintindihan niya ang sakripisyo ni na Jungsun sa loob ng maraming taon. Alam din ng nanay kung gaano mo kamahal si Park Sung-joon. Habang abala pa si Park Sung-joon sa trabaho, alam ng nanay na pagkatapos mong magtrabaho, kailangan mong magmadali pa uwi. Malinaw na taglamig noon, ngunit pinagpapawisan ka ng husto. Pagka-uwi mo, pinatahan mo si Junsu. Nakita ng nanay na maitim na ang mga daliri ng iyong paa sa lami. Kung makita ito ng nanay mo, tiyak na masasaktan siya. Pagkatapos marinig ang mga salitang ito, hindi rin napigilan ni na Jungsun ang kanyang luha. Lumabas na nakita ng kanyang biyenan ang lahat ng kanyang sakripisyo sa loob ng maraming taon. Sa sandaling ito, lumapit si Junsu at tinanong kung nasaan si tatay. Inalo siya ng lola niya at sinabing uwi rin si tatay mamaya. Lalo pang hindi naging komportable si na Jungsun nang makita niya ang eksenang ito. Hindi niya kailanman naisip na ang kanyang kasal ay aabot sa ganitong punto. Paglabas ni Park Sung-joon mula sa motel, wala siyang mapuntahan kaya tahimik siyang umupo mag-isa sa swing. Maya-maya, lumapit si Jang Jin-chul at nakita ang kawawang si Park Sung-joon. Nag-isip siya ng matagal at pagkatapos ay dinala si Park Sung-joon sa kanyang bahay. Nagtataka si Park Sung-joon kung bakit hindi pinapayagan ni Jang Jin-chul ang sinuman sa kanyang bahay noon. Ngunit maya-maya ay may napansin siyang kakaiba. Malinaw na kasal na si Jang Jin-chul, ngunit isa lang ang toothbrush sa bahay. Malinis ang lahat ng bagay sa bahay na tila kakaunti lang ang naninirahan doon at walang bakas ng isang babae. Pagkatapos, naglakad-lakad si Park Sung-joon upang mag-inspeksyon. Lalong lumakas ang kanyang mga hinala. Isang kahon ang umakit sa kanyang pansin. Naalala niya ang usapan niya kay Jang Jin-chul. Nasaan ang asawa mo? Sinabi mo na ba sa kanya? Wala siya dito. Isang nakakatakot na ideya ang biglang sumagi sa isip ni Park Sung-joon. Habang hindi nakatingin si Jang Jin-chul, dahan-dahan siyang lumapit sa kahon. Biglang lumabas si Jang Jin-chul. Jang Jin-chul, hindi mo na maitatago pa ito. Kinailangan lang sabihin ni Jang Jin-chul ang totoo. Lumabas na 3 araw lang pagkatapos ng kanilang kasal. Umalis na ang kanyang asawa. Sa loob ng maraming taon, mag-isa lang siyang nanirahan. Ngunit ang pag-alis ng kanyang asawa ay hindi maganda. Dahil sa takot na mapahiya, hindi niya kailanman sinabi ang totoo. Laging nagpapanggap na mayroon siyang masayang pamilya. Hindi inaasahan ni Park Sung-joon na mas malungkot pa si Jang Jin-chul kaysa sa kanya. Dali-dali niyang inalo ang kanyang kaibigan. Ngunit ang nangyari ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkabigla. Ngayon ay hindi na siya nangahas na maniwala sa kasal. Sa ganoon, nagsimula silang magkwento ng kanilang mga paghihirap. Habang nag-uusap ang dalawa, lalo silang nalungkot. Sa huli, magkasama silang umiyak na parang mga bata. Kinabukasan, pumasok ang dalawa sa trabaho na may malaking airbag sa ilalim ng kanilang mga mata. Nakatanggap si Park Sung-joon ng tawag mula sa kanyang asawang sina Jungsun na muling nagbanggit tungkol sa paghahanap ng photographer. Hindi pa rin interesado si Park Sung-joon at agad na tumanggi. Gusto sana ni na Jungsun na ayusin ang kanilang relasyon at hinikayat si Park Sung-joon na umuwi upang mag-usap ang mag-asawa. Ngunit galit pa rin si Park Sung-joon at ayaw niyang bumalik. Pagbalik sa opisina, hindi niya sinasadyang nakita ang wedding ring sa drawer. Nagsimulang magkaroon ng salungatan ang mga iniisip ni Park Sung-joon. Sa panig ni na Jungsun, abala pa rin siya sa trabaho. Kailangan din niyang pagtuunan ng pansin ang chat group ng mga magulang at ang matinding pressure ay nagdulot ng kanyang mental breakdown. Sa sandaling ito, nakatanggap siya ng tawag mula sa asawa ni Cha Jin-ho. Pagkakita pa lang nilang dalawa, nagsimula na itong manermon. Pinagalitan ng kabit si na Jungsun, sinabing isa lang siyang malandi na sumasabit sa asawa niya at ginagamit ang asawa ng iba para makatakas sa realidad. Pagkatapos ay binalaan
pa siya na huwag kalimutan kailanman ang sakit na idinulot niya sa kanilang pamilya. Ang mga panlalait ng kabilang panig ay parang kutsilyong tumutusok sa puso ni na Jung-sun. Ngunit wala siyang nagawa kundi yumuko at paulit-ulit na humingi ng paumanhin. Pagbalik niya sa opisina, hiniling na naman ng kanyang supervisor na tapusin niya ang trabaho sa araw na iyon, ngunit sa pagkakataong ito, pinilit na naman siya ng mga magulang sa chat group na sunduin ang mga bata. Ang dami ng trabaho ang nagpatuloy kay na Jung-sun na bumagsak. Wala siyang nagawa kundi tawagan si Park Sung-joon para humingi ng tulong. Ginamit ni Park Sung-joon ang dahilan na unang broadcast ng programa ngayong gabi para tanggihan siya. Sa huli, hindi pa rin siya mapakali kaya't iniwan niya ang kanyang trabaho para sunduin si Junsu. Naawa siya nang makita niya ang kanyang anak na nakaupo sa isang sulok. Sa sandaling ito, lumapit ang mga ina ng mga bata upang pasalamatan siya sa paghahanap ng photographer para sa kanila. Hindi pa rin maintindihan ni Park Sung-joon kung ano ang nangyayari nang dumating si na Jung-sun. Pagkapasok niya, yumuko siya upang pasalamatan ang ibang mga magulang sa pagtulong sa pag-aalaga sa kanyang anak at naghanda pa ng mga regalo para sa lahat. Nang makita niya ang kanyang asawa na yumuyuko sa harap ng mga estranghero, medyo nainis si Park Sung-joon. Sa sandaling ito, muling binanggit ng isang magulang ang paghahanap ng photographer. Sa pagkakataong ito, hindi pinabayaan ni Park Sung-joon ang kanyang asawa. Sumang-ayon siyang tutulong siya rito. Pagkatapos mag-usap, niyakap ni Park Sung-joon ang kanyang anak at sumakay sa kotse. Pagkatapos ay binalikan niya ang kanyang asawa at sinisi, "Bakit kayo muyuko sa harap ng mga taong iyon na parang isang alila?" Pakiramdam pa niya na wala siyang nagawa para kay Junsu. Para sa kanya, ang pagtulong ng kanyang asawa sa mga magulang na maghanap ng photographer ay para lamang ipagyabang ang kanyang kakayahan na parang isang salita lang niya ay kaya niyang utusan ang kanyang pihangan. Naasawa na gawin ang anumang bagay. Hindi niya alam na lahat ng ginagawa ni na Jung-sun ay para sa kanilang anak. Sa oras na ito, lubos ng sawa si na Jung-sun. Sa huli, muli silang nag-away at umalis. Dumating si Park Sung-joon sa selebrasyon ng paglulunsad ng programa. Lahat ay umuwi na, tanging si Onyo-ori na lang ang natira. Nakita ni Onyo-ori na hindi suot ni Park Sung-joon ang kanyang singsing sa kasal at tinanong siya, "Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagtatanggal ng singsing?" Hindi kaagad nakasagot si Park Sung-joon. Naalala niya ang eksena kanina nang iuwi niya ang kanyang anak. Ang maliit at mahinang asawa ay hirap na nagpapasa ng kanyang anak habang umaakyat sa hagdan. Bagamat napakahirap, patuloy pa rin siyang nagtitiis. Sa sandaling ito, tila naunawaan niya ang hirap ng kanyang asawa. Sa mismong oras na ito, nagpadala ng mensahe ang netizen na si Songmin na sa kanya, sinasabing alalahanin ni Park Sung-joon ang kanyang panata sa kasal. Ang dahilan kung bakit isinusuot ang singsing sa kasal sa pinakamahinang daliri ang palasingsingan. Nangangahulugan na kailangan ng mag-asawa na magtulungan, punan ang mga pagkukulang ng bawat isa. Subukang kalmadong kausapin muli ang iyong asawa. Marahil ay maililigtas pa ang kasal na ito. Pag-iisip nito, nagpaalam siya kay Onyo-ori at tumakbo sa opisina para kunin ang singsing ng kasal. Nagpasya siyang kausapin ng maayos ang kanyang asawa ngayong gabi upang iligtas ang kanilang naghihingalong kasal. Ngunit sa sandaling ito, lubusan nang nawala ng pag-asa si na Jung-sun at tinanggal ang singsing ng kasal. Inilagay ito sa divorce papers. Umuwi ang lalaki, gustong kausapin ang kanyang asawa, umaasang maililigtas ang sitwasyon. Ngunit nakita lang niya ang singsing ng kasal at ang divorce papers na iniwan ng kanyang asawa. Agad na tinawagan ni Park Sung-joon ang kanyang ina upang itanong kung nasaan ang kanyang asawa. Sinabi ng kanyang ina na iniwan siya ni na Jung-sun at umalis. Sinabi niya na alam din niya ang katotohanan. Bagamat nagkamali si Sawon na mahirap patawarin, wag lamang magalit kundi isipin din ang tungkol sa kanilang mga anak. Sa oras na ito, nagpadala ng mensahe si Sawon sa kanya na sinasabing sa tuwing magkikita sila ay nag-aaway lang sila at sa gayo isasaktan lamang ang isa't isa at mas makakaramdam siya ng pagkakasala. Lubos na desperado si Hyunwoo. Pinunit niya ang form ng diborsyo sa mesa. Hindi niya maintindihan kung bakit palaging humihingi ng paumanhin ang kanyang asawa, ngunit naghain pa rin ang diborsyo. Sa kabilang banda, pagkatapos ng pagdiriwang, lasing na lasing si Junyao. Naalala niya ang isang masakit na insidente mula sa nakaraan. Bumagsak ako at humagulgol. Si Boyang ay walang masabi sa kanya. Sa huli, ginamit niya na lang ang karton upang balutin. Pagkatapos ay nagdikit siya ng sticky note sa kanyang ulo. Nakasulat doon, "Pakigising ako bukas ng 7." Pagkatapos magbakasyon ng mahabang panahon, sunod-sunod na pangyayari ang naganap na nagdulot sa kanya ng pisikal at emosyonal na pagkapagod. Sa huli, sumakay siya ng tren at umalis ng lungsod. Kinagabihan, dumating si Hyunwoo sa bahay ni Junyao. Nang makita na walang tao sa bahay, mag-isa siyang umupo at uminom ng alak at pagkatapos ay binasa ang mga komento ng mga netizen. Akala pa ng lahat ay nagkabati na sila ng kanyang asawa at sinasabi nilang napaka-epektibo ng payo ni Tunasara. Sino ang mag-aakala na si Hyunwoo, na nalasing, ay sumagot, si Tunasara ay isang baliw na alam lang ang teorya ng filosofiya. Walang silbi ang kanyang mga mungkahi. Pagkatapos ay nag-update siya na umalis na ang kanyang asawa sa bahay at iniwan ang divorce papers. Agad na nagbago ang direksyon ng mga netizen. Naramdaman pa nga nila na dahil nakinig siya sa payo ni Tunasara, kaya sila naghiwalay. Kinabukasan ng umaga, nakatanggap si Hyunwoo ng tawag mula kay Junyao. Nang malaman na mataas ang ratings ng kanilang programa, nanatili pa rin si Hyunwoo na walang emosyon. Masayang masaya si Junyao, ngunit bigla niyang napansin na nakahiga siya sa kalye. Ano ang nangyari? Nagkita ang dalawang matalik na magkaibigan sa isang tindahan ng pansit. Sinabi ni Hyunwoo kay Junyao na naghain ng diborsyo ang kanyang asawa. Nagulat si Junyao, naramdaman niya na sobra-sobra na talaga si Seon. Nagkamali na nga, tapos siya pa ang naunang humingi ng diborsyo. Sa sandaling ito, may naririnig silang bulungan sa likuran. Lumabas na matapos malasing si Hyunwoo kahapon, nag
nag-viral muli ang kanyang post. Binuksan ni Yunyang ang kanyang telepono para tingnan. Si Hyunwoo ay biglang naging sikat dahil sa issue ng pangangaliwa ng kanyang asawa. Nang dumating ang dalawa sa opisina, masayang-masaya ang mga kasamahan dahil sa tagumpay ng programa, ngunit walang ganang magdiwang si Hyunwoo. Tinawagan niya muli ang kanyang asawa, ngunit hindi niya pa rin ito makontak. Bagamat nagkaroon ng panimulang tagumpay ang kanyang karera, ang pag-alis ng kanyang asawa ay nagdulot pa rin ng kaguluhan sa kanyang isip. Binuksan niya ang kanyang computer at muling nakita ang bagong komento ni Tuna Sara. Ang dahilan kung bakit siya galit na galit ay dahil mahal pa rin niya ang kanyang asawa, hindi ba? Sana ay hindi siya magsisi, anuman ang maging desisyon niya. Ngunit sa sandaling ito, hindi na pinaniwalaan ni Hyunwoo ang sinasabi ng kabilang partido. Agad siyang sumagot, patuloy mo akong pinapaalalahanan na alalahanin ang masasayang araw na kasama ko ang aking asawa at subukang unawain siya. Ngunit ngayon ay naghain na siya ng diborsyo. Ano pa ang masasabi mo? Sa puntong ito, pagod na bumalik si Soyoung sa kanyang bayan. Nang makita ng kanyang ama na mag-isa lang ang kanyang anak, tila may napansin siya, ngunit wala siyang tinanong. Pumasok lang siya sa bahay at naghanda ng pagkain para kay Sawon. Nang matapos magluto ang ama, napansin niyang pagod na pagod si Sawon at nakatulog na. Matapos takpan ang kanyang anak ng kumot, tahimik siyang lumabas. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanyang anak. Hindi makatulong ang ama, nakaupo lang siya sa labas ng pinto at naninigarilyo. Hindi pa nagtatagal ang tulog ni Soyo nang magising siya sa tunog ng mga mensahe sa group chat ng mga magulang. Kaya niyang magkunwari na nasa business trip para lang makaiwas, pagkatapos ay tumunog ang kanyang telepono na may maraming missed calls mula kay Hyunwoo. Ngunit sa sandaling iyon ay gusto lang niyang mapag-isa, kaya pinatay niya ang kanyang telepono. Lumapit siya sa kanyang ama at nag-usap silang dalawa. Hindi niya inaasahan na sa oras na ito, dahil hindi mahanap ni Hyunwoo ang kanyang asawa, tumawag siya. Gusto sana niyang tanungin ang kanyang biyenan kung nandoon si Sawon, ngunit pagkatapos ng ilang pagtatanong, hindi pa rin siya makapagsalita. Lalong nalito si Hyunwoo. Nagpadala na lang siya ng mensahe kay Sawon, umaasang magkausap silang dalawa. Kinagabihan, nag-aalala si Sawon na tumawag sa kanyang anak. Naiintindihan ni Junsu ang sitwasyon at sinabi sa kanyang ina na ayos lang kung gabihin siya ng uwi, miss lang niya ang kanyang mga magulang. Ang inosenteng mga salita ng bata ay nagdulot sa kanya ng pagsisisi. Matapos hindi makatulog, kinuha niya ang isang libro at lumabas, at hindi sinasadyang nabuksan ang isang mensahe na isinulat ni Hyunwoo. Naalala niya kung paano sila nagmamahalan noon, gaano man sila kaabala, lagi silang naglalaan ng oras para pagmasdan ang mga bituin, at nangako pa silang pagmamasdan din nila ito kasama ang kanilang anak sa hinaharap. Sobra silang nagmahalan noon, ngunit ngayon ay nagbago na ang lahat. Ang kanyang pagkakamali ay nagtulak sa kanilang kasal sa bingit ng pagkasira. Kinabukasan, nag-impake si Sawon para umuwi. Ang kanyang ama ay walang sinabi, ibinigay lang sa kanya ang kaunting pera at sinabi sa kanya na bilhan ang kanyang apo ng masarap na pagkain. Pagkatapos ay sinundan niya ang sasakyan ng matagal para ihatid ang kanyang anak hanggang sa lumayo na ang sasakyan at hindi na niya makita ang kanyang ama. Pagkatapos lang siya humagulgol. Pagbalik niya sa Seoul, agad niyang sinundo ang kanyang anak na si Junsu, na nagtanong kung uwi ba siya ngayong gabi. Hindi niya alam kung paano sasagutin naman uwi tayo. Sa harap ng kanilang anak, sinikap nilang huwag mag-away at nagpasya silang isantabi muna ang lahat ng samaan ng loob at umuwi ng magkasama. Sa wakas, sa pagkakataong ito ay nakaupo sila at nag-usap. Gustong malaman ni Hyunwoo ang totoong dahilan ng pangangaliwa ng kanyang asawa. Bakit ang kanilang kasal, na dating kinaiinggitan ng lahat, ay nauwi sa ganitong kalagayan? Sa huli, naglakas loob si Soyoung na sabihin ang totoo. Sa totoo lang, lagi siyang naghihirap, palaging pinipilit ang sarili, at nagsisikap na maging mahusay sa parehong pamilya at karera, dahil ayaw niyang bigin ang alinmang panig. Kaya kahit alam niyang hindi na niya kaya, nagkunwari pa rin siyang walang nangyayari at mumiti. Hindi lang ang pressure sa trabaho ang kailangan niyang harapin, kundi pati na rin ang walang katapusang gawain sa bahay, at pag-aalala sa pag-aalaga ng bata na siyang kumakain ng lahat ng oras niya. Pakiramdam niya ay sobrang pagod na siya. Eksakto sa sandaling nararamdaman niya na hindi na niya kaya, biglang lumitaw ang lalaking iyon. Binigyan niya siya ng pagmamahal na matagal na niyang hindi nararamdaman. Sa harap ng taong iyon, malaya siyang maging sarili niya. Ibinulid siya ng lalaking iyon sa isang huwad na kaligayahan, at sa huli ay unti-unting nilampasan ang hangganan ng moralidad. Nang marinig ang paliwanag ni Soyoung, hindi ito maintindihan ni Hyunwoo. Naramdaman din niya na pagod na siya, ngunit hindi ba ganoon naman ang buhay ng isang nasa hustong gulang? Posible bang ipagkanulo ang pamilya dahil lang sa maliliit na bagay? Sa harap ng mga pagpuna ng kanyang asawa, umiyak si Sawon ng walang tunog. Sa huli, nagpasya siya, dito na tayo magtatapos. Taos pusong sinabi ng asawa sa kanyang asawa ang dahilan ng kanyang pangangaliwa. Dahil sa pagharap sa isang asawa na hindi siya maintindihan, sa huli ay nagpasya siyang makipagdiborsyo. Kinabukasan ng umaga, dinala ni Sawon ang kanilang anak sa bahay ng isang kaibigan para maglaro. Nagkamali ng akala si Hyunwoo na plano niyang dalhin ang kanilang anak, kaya agad niyang hinila ang kamay ng bata upang pigilan ito. Nangako ako na dadalhin ko siya sa zoo ngayon. Bagamat gusto pa rin ng anak na maglaro sa bahay ng kaibigan, sinabi ni Hyunwoo sa kanyang asawa. Hindi niya papayagan ang kanyang asawa na dalhin ang kanilang anak. Napansin ng mga kapitbahay ang kanilang pag-ugali at nahulaan na magdidiborsyo na sila. Muling naranasan ni Hyunwoo ang pakiramdam ng pagiging single sa bahay. Wala ang kanyang asawa sa tabi niya, hindi man lang siya makapagluto ng instant noodles. Habang nalulumbay si Hyunwoo, dumating ang dalawa niyang kaibigan, sina Junyoung at Hyunggi, na may dalang alak para bisitahin siya. Sa oras na ito, ibinuhos ni Hyunwoo ang lahat ng sakit na kinimkim niya sa loob. Malinaw na napakahirap
din ng kanyang sitwasyon, ngunit hindi niya kailanman inireklamo ito sa kanyang asawa. Kahit noong nagkasakit siya, ang unang inisip niya ay hindi ang sakit, kundi kung ano ang mangyayari sa kanyang asawa at anak kung sakaling mamatay siya. Hindi lang iyon, araw-araw ay kailangan niyang tiisin ang pagbabago ng mukha ng iba para lang kumita ng pera at magpakumbaba. Kung kumikita ako ng kaunting pera, nakakaramdam ako ng pagkakasala sa aking anak. Hindi ko siya mabigyan ng mas magandang buhay. Saan galing ang anak ko? Iyan ang sinabi ng taong nagbigay ng responsibilidad. Ako ay isang diborsyo na profesional. Habang nag-uusap ang tatlo, lalong naging masigla ang kanilang usapan. Sumusunod sa payo ni Jun Lang, nagpasya si Hyunwoo na simula ngayon, kailangan niyang maging matapang at gawin ang mga bagay na gusto niyang gawin. Ngayon, gusto kong hubarin ang aking medyas at itapon ito kahit saan. Magaling, itapon mo lang kung saan mo gusto. Itapon mo na. Mula ngayon, iinom ako ng alak ng hindi nagsisipilyo at matutulog. Kakain ako at pagkatapos ay hihiga ka agad. Hindi ka makakatulog ng ganyan. Pagkatapos noon, nagpasya si Hyunwoo na hindi na niya kailangang mamuhay ayon sa mga patakaran. Kailangan din niyang bigyan ng kaunting indulhensya ang kanyang sarili. Ang tatlong lalaki ay nagpunta sa isang karaoke bar at nagsigawan. Yeongi, pinangunahan pa niya ang pagsayaw sa bubong at hinabol ang manok. Pagkatapos kumanta, gusto na naman ni Hyunwoo na gumawa ng mga nakakakilig na bagay na hindi siya pinayagan noon ng kanyang asawa. Akala pa ni Yeongi kung ano ang gagawin niya. Iyon pala ay maglaro ng crane machine. Bata nga talaga siya na ayaw lumaki. Ngunit upang aliwin ang kanilang kaibigan, tahimik pa rin siyang sinamahan ng dalawa si Hyunwoo. Sa panig ni Sawon, dahil kakalipat lang ng kanilang anak, hindi pa ito nakaka-adjust kaya naihi siya. Sinabi ng batang lalaki sa kanyang ina na miss na niya ang bahay. Niyakap ni Sawon ang kanyang maliit na anak na may matinding pagmamahal. Kinagabihan, nilabhan niya ang maruruming damit ng kanyang anak. Naalala niya ang sinabi ni Hyunwoo at tahimik siyang umiyak. Lumipat ang eksena. Nagtataka si Yeongi kung may ibang babae ba sa paligid ni Hyunwoo at sa huli ay natuklasan niya sa telepono ni Hyunwoo. Lahat ng contacts niya ay lalaki. Determined pa rin si Yeongi na tingnan ang social media ni Hyunwoo. Sa huli, nakakita siya ng isang babae. Nalaman niyang ang taong iyon ang first love ni Hyunwoo at kamakailan lang ay naghiwalay sila. Agad na naisip ni Yeongi, kakaihiwalay lang ni Hyunwoo at biglang lumitaw ang kanyang first love. Hindi ba ito tadhana? Kaya, si Hyunwoo ay nag-text sa taong iyon. Nang makita niyang ayaw niyang mag-text, ginamit ni Yeongi ang kanyang pagiging eksperto para ipaliwanag. Ilang taon na silang naghiwalay, ngunit patuloy pa rin siyang nakikipag-ugnayan sa iyo. Ibig sabihin, may damdamin pa rin siya para sa iyo. Gustong tumanggi ni Hyunwoo, ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang kaibigan. Sa huli, nagpadala pa rin siya ng text message sa taong iyon. Tatlong lalaki. Buong magdamag silang naghintay ngunit walang natanggap na tugon. Kinabukasan ng umaga, sa wakas ay sumagot ang kabilang partido. Ayos ka lang ba kamakailan? Naramdaman ni Yeongi na nangangahulugan ito na may puwang pa rin si Hyunwoo sa puso ng babae. Sa kabilang banda, sinundo ni Sawon ang kanyang anak na si Junsu sa eskwelahan. Napansin ng mga magulang na matagal na nilang hindi nakikita si Hyunwoo at naramdaman nilang may nangyayari sa mag-asawa. Posibleng maghihiwalay na sila. Narinig ni Junsu ang pag-uusap na ito. Pagbalik niya sa trabaho, pinag-uusapan din ng kanyang mga kasamahan ang tungkol dito. Sa sandaling ito, tumawag ang guro sa kindergarten at nalaman niyang sinaktan ng kanyang anak ang isang kaklase. Nang tanungin niya ang kanyang anak kung bakit sila nag-away, si Junsu, na karaniwang masunurin at mabait, ay walang sinabi. Kasabay nito, si Hyunwoo ay naglalakad sa harap ng coffee shop ng kanyang ex-girlfriend. Palabas na sana siya nang tawagin siya ng ex niya. Nagkausap ang dalawa na 15 taon nang hindi nakikita tungkol sa kanilang kasalukuyang buhay. Naalala pa ng ex-girlfriend ni Hyunwoo na mahilig siyang maglagay ng asukal sa kape. Pagkatapos nito, nagkasama silang kumain sa isang restaurant. Naalala ng dalawa ang masasayang panahon sa nakaraan. Habang nagre-reminisce si Hyunwoo at ang kanyang ex-girlfriend tungkol sa nakaraan dahil sa kanyang abalang trabaho, hindi siya makapaglaro kasama ang kanyang anak. Lumingon siya at nakita ang kanyang malungkot na anak at nakaramdam siya ng matinding pagsisisi. Kinabukasan, habang papunta sa trabaho, may isang magulang na muling nag-usap tungkol sa extra lessons ng kanilang anak. Sa oras na ito, may isang magulang na nag-forward ng isang trending post sa internet. Matapos i-click ni On para tingnan, natulala siya sandali. Hindi ba siya ang asawang nangaliwa? Galit siyang tumawag kay Hyunwoo. Tinanong niya kung siya ang nag-post ng Kitoy Green na artikulo. Hindi inaasahan ni Hyunwoo na makikita ng kanyang asawa ang post na iyon, kaya sa sandaling iyon ay hindi niya alam ang sasabihin. Galit na tanong ni Seoyeon, gusto mo bang pagtawanan ka ng iba? Ipinaliwanag ni Hyunwoo na na-post niya iyon dahil sa labis na pagkabigo, at bukod pa rito, walang nakakaalam ng tunay na pagkakakilanlan ng nag-post. Ang pag-post ay tunay na kakulangan niya ng pag-iisip, ngunit anong karapatan mong punahin ako? Ilang salita pa lang ang nasasabi ng dalawa ay nag-away na naman sila. Walang magawa si Sawon kaya ibinaba niya ang telepono. Malungkot na lumapit si Hyunwoo kay Boyang para humingi ng tulong. Sinabi ni Boyang na naiintindihan niya ang hirap na dinaranas ni Sawon para itong basong puno na ng tubig na sa isang patak lang ay aapaw na. Minsan, kailangan lang ng asawa ang suporta at pag-aliw ng kanyang asawa sa panahong pinakakailangan niya ito. Minsan, isang simpleng napakahirap ng ginawa mo ay makapagbibigay sa kanya ng lakas para magpatuloy. Sa sandaling ito, tumawag si Sawon para sabihing dinala ang kanilang anak. Agad na tumakbo sina Hyunwoo at Boyang doon. Pagkakita pa lang, umiyak na si Seoyeon at humingi ng tawad kay Hyunwoo. Galit na sumigaw si Hyunwoo, ano pa ang magagawa ng pag-iyak ngayon? Pagkatapos, nagsimula silang
silang maghiwalay para hanapin ang kanilang anak. Pagkaraan ng ilang sandali, tumawag si Jun Young para sabihin sa kanya na nasagasaan si Junsu. Dali-daling tumakbo si Hyunwoo sa ospital. Galit niyang sinigawan si Seo Young, sinabing hindi niya alam kung paano alagaan ang kanilang anak at pinapaalis siya. Sinabi niya na siya na ang mag-aalaga sa bata simula ngayon. Lumapit si Hyunwoo sa kama ng kanyang anak sa ospital. Hinawakan ang kamay nito at patuloy na humihingi ng paumanhin. Ngunit si Junsu, na naiintindihan ang sitwasyon, ay nagsabing siya ang may kasalanan sa kanyang ama. Hindi raw niya natulungan ang kanyang ama na alagaan ng maayos ang kanyang ina at napagod niya ang kanyang ina. Para sa kanya, araw-araw ay kailangan magtrabaho ng kanyang ina hanggang hating gabi. Nakita pa niya noon na dinugo ang ilong ng kanyang ina. Pagkatapos, tinanong pa niya si Hyunwoo kung ano ang ibig sabihin ng diborsyo. Dahil sinabi ng kanyang kaklase na naghiwalay na ang kanyang mga magulang at hindi na niya makikita ang mga ito. Kaya niya sinaktan ang kanyang kaibigan. Nagalit daw ang kanyang ina dahil dito. Hindi na raw siya makikipag-away muli. Umaasa siya na mas marami siyang oras na magugugol kasama ang kanyang ina. Pagkatapos marinig ang sinabi ng kanyang anak, lalong hindi mapakali si Hyunwoo. Nangako siya kay Junsu na poprotektahan niya ang kanyang ina. Hindi rin napigilan ni Seoyeon ang kanyang luha pagkatapos marinig ito. Habang paalis na siya, tumakbo si Junyang upang pigilan siya. Umaasang babasahin niya ng mahinahon ang post ni Hyunwoo. Naglalaman iyon ng lahat ng sinseridad ni Hyunwoo. Pagbalik niya, binuksan ni Seoyeon ang post at binasa ng mainga. Naunawaan din niya ang sakit at pakikibaka ng kanyang asawa sa buong panahong iyon at maging ang paulit-ulit na sakit na idinulot niya sa kanyang asawa. Ang post ay hindi lamang naglalaman ng pagmamahal ng kanyang asawa para sa kanya, pati na rin ang mga damdaming hindi niya kailanman nasabi. Sa huli, nagkomento si Sawon sa ilalim ng post ni Hyunwoo. Sinabi niya na hindi na siya babalik sa kanyang asawa. Pagkatapos niyang maunawaan ang lahat, lalo niyang hindi mapatawad ang kanyang sarili. Kung ang asawa o asawa ay nagtaksil sa pamilya, makakalimutan ba talaga ng pinagtaksilan ang nakaraang iyon? Naunawaan ng asawa ang mentalidad ng kanyang asawa sa panahong ito. Sa huli, nakaramdam siya ng pagkakasala at piniling umalis. Sinalubong ni Hyunwoo ang nasugatan niyang anak pauwi. Kinabukasan ng umaga, nagising siya para ihanda ang kanyang anak sa pagpasok sa eskwela. Paglabas pa lang niya ng kwarto, natapakan niya ang mga laruan sa sahig. Nakita ang magulong kwarto. Sa unang pagkakataon ay nag-isa si Hyunwoo sa pag-aalaga ng bata at hindi niya alam ang gagawin. Matapos niyang dali-daling ayusin ang kanyang bag, dali-dali rin niyang pinakain ang bata at tumakbo patungo sa bus ng paaralan. Noon niya lang napagtanto na malapit na silang mahuli. Matapos dalhin ang bata sa paaralan, agad na tumakbo si Hyunwoo sa trabaho. Dahil sa tagumpay ng nakaraang programa na nagkaroon ng mataas na rating, mabilis itong naging popular sa mga customer sa Japan. Ngunit si Hyunwoo ay walang ganang matuto. Nag-aalala pa rin siya kung sino ang susundo sa kanyang anak kinagabihan. Paulit-ulit niyang tinitignan ang orasan. Sa wakas, natapos din ang kanyang trabaho para masundo niya ang kanyang anak. Sinabi ng guro sa kanya na ang magulang ng kaklase ng kanyang anak ay dinala na ang bata sa art class. Pagkatapos pasalamatan ang guro, hindi na iwasan ni Hyunwoo na magbulong. Maliban sa pagiging sundalo, wala pa siyang naging ganito kaabala. Kinagabihan, habang pinapaliguan ang bata, sinabi ni Junsu na namimiss niya ang kanyang ina. Hindi masabi ni Hyunwoo ang totoo sa kanyang anak, kaya napilitan siyang yakapin ang bata papunta sa banyo. Pagkatapos maligo, nagkaroon siya ng isa pang problema. Kinakailangan ng kindergarten na tulungan ng mga magulang ang kanilang mga anak na tapusin ang kanilang mga proyektong pangsining. Ngunit ano ang alam ni Hyunwoo, isang lalaking clumsy tungkol sa pananahi. Sa huli, nakaisip siya ng isang ideya. Gumamit siya ng stapler para tulungan ang kanyang anak na gumawa ng isang sobrang pangit na manika. Anak, anong sa tingin mo? Sige na, ulitin mo na lang, wag na ganyan. Wala nang nagawa si Hyunwoo kundi gumastos para umarkila ng tao para tumulong sa kanya. Ngunit sinabi ng kanyang anak na kailangan itong tapusin kasama ang magulang. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan ni Hyunwoo. Lumabas na ang pagpapalaki ng mga anak ay hindi lamang paghatid sa kanila sa paaralan o pagtatapon ng basura. Kinabukasan ng umaga, dinala ni Hyunwoo ang kanyang anak sa paaralan at nalaman niyang walang pasok sa kindergarten. Sa huli, dinala niya na lang ang kanyang anak sa trabaho. Hindi matulungan ni Hyunwoo ang kanyang anak na tapusin ang kanyang takdang aralin. Napansin niya ang babaeng kasamahan sa malapit at gusto niyang humingi ng tulong dito sa paggawa ng manika. Sa sandaling ito, tumawag si Seoyeon. Nag-aalala siyang malaman kung ano na ang nangyayari sa kanilang anak. Gustong magpakitang gilas ni Hyunwoo at sinabing napakahusay niyang alagaan ang kanilang anak. Pagkatapos, tinanong pa niya si Sawon ang numero ng telepono ng ina ni Jae-han upang madaling makipag-ugnayan sa kanya sa pagkuha ng bata sa hinaharap. Sa sandaling ito, bukod sa kanilang mga anak ang mag-asawa, wala na silang pag-uusapan. Matapos makaranas ng diskriminasyon sa trabaho, nalaman ng kanyang supervisor na malapit na siyang magdiborsyo. Nag-aalala ang supervisor na baka maapektuhan nito ang takbo ng trabaho, kaya kinansela niya ang proyekto ni Sawon. Walang magawa si Sawon sa malamig na pagtrato ng kanyang supervisor. Patuloy lang siyang nagbigay ng katiyakan sa kanyang supervisor na hindi niya hahayaang maapektuhan ng kanyang personal na buhay ang kanyang trabaho. Paglabas niya sa opisina ng kanyang supervisor, mahinang sumandal si Soyun sa pinto. Ang pakiramdam ng pagkawala at pagkabigo na hindi pa niya nararanasan ay nagdulot sa kanya ng labis na kalungkutan. Sa kabilang banda, ganap na kakaiba ang sitwasyon ni Hyunwoo. Ang bagong proyekto ay sumabog na nagtulak sa kanyang karera sa rurok. Iniisip ng supervisor ang kinabukasan ng departamento. Sa sandaling ito, tumunog muli ang telepono ni Hyunwoo. Lumabas na idinagdag siya ng ina ni Jae-han sa group chat ng mga magulang. Ang daming mensahe ang nagpasakit sa kanyang ulo at wala siyang ganang magtrabaho. Ang impormasyon sa group chat
chat ng mga magulang ay puro maliliit na bagay. Ngunit upang makabuo ng magandang relasyon sa kanila, wala siyang magawa kundi sumagot ng ilang salita para matapos na. Hindi niya inaasahan na aksidenteng na ipadala niya ang mensahe sa group chat ng trabaho. Ano ang ginagawa mo? Kung ayaw mong magtrabaho, sabihin mo sa akin ng direkta. Ako ang manager mo. Sandali lang, hindi iyan ang ibig kong sabihin. Upang mabilis na makasali sa grupo ng mga magulang, nagsikap ng husto si Hyunwoo. Maingat niyang binasa ang bawat impormasyon na hindi niya naman kinagigiliwan. Kinagabihan, habang nagtatrabaho, ang mga ina sa group chat ng mga magulang ay nag-uusap tungkol sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Dahil dito, nawala ang focus ni Hyunwoo at nagkaroon ng malaking pagkakamali sa programa. Maghanda ka na ng reklamo ni Hyunwoo sa kanyang kasamahan. Patuloy lang na nag-uusap ng walang kabuluhang bagay ang group chat ng mga magulang at hindi ako makapag-focus sa trabaho. Sinabi sa kanya ng isang babaeng kasamahan, hindi maiiwasan ang ganitong uri ng social interaction. Ang relasyon ng mga ina ay magtatagal hanggang sa elementarya ang kanilang mga anak. Para sa kapakanan ng iyong anak, kailangan mo pa ring bumuo ng magandang relasyon sa ibang mga magulang. Sa oras na ito, naunawaan na ni Hyunwoo kung bakit laging sinisikap ng kanyang asawa na pasayahin ang iba noon. Sa tuwing makikita niya sila, ngumingiti siya at yumuyuko ng may paggalang. Pwede bang ituring mo lang sila ng normal, tulad ng pagtrato mo sa akin? Huwag kang umasta na parang katulong. Kinagabihan, nakatanggap si Hyunwoo ng tawag mula sa kanyang kaklase. Namatay na ang kanilang propesor sa universidad at kailangan niyang dumalo sa libing kinabukasan. Wala siyang choice kundi ipaalaga si Junsu kay Jeonyaung. Sa libing, nakita niya muli si Seoyaung. Pareho silang nakaramdam ng pagkapahiya, ngunit sa harap ng kanilang mga kaklase, nagkunwari pa rin silang masaya. Habang kumakain, iminungkahi ng isang babaeng kaklase na magkasama silang mag-obserba ng bituing kinagabihan. Walang magawa sina Hyunwoo at Seoyeon kundi sumama sa kanila. Tinanong ng isang babaeng kaklase si Seoyeon, bakit ang isang campus queen na tulad mo ay pumayag na pakasalan si Hyunwoo noon? Matapos ngumiti si On at sabihin na siya ang unang nagkagusto kay Hyunwoo, bagamat sinasabi ng lahat na duwag siya at walang pasya, naramdaman niya naman na napakaingat at kalmado niya. Sa tabi niya, siguradong magiging masaya siya. Ang mga tapat na salitang ito ay tumagos sa puso ni Hyunwoo. Nagkatinginan silang dalawa at muling naramdaman ng kanilang mga puso ang dating kaba. Sa libing ng propesor, nakita ni Sauron si Hyunwoo na nakaupo mag-isa at nananahi ng manika para sa kanyang anak. Mahirap niyang tahiin ang braso ng manika sa ulo nito. Kinuha ni Sauron ang manika at tinulungan siyang tahiin ito ng maingat. Nagreklamo si Hyunwoo, napakahirap palang mag-alaga ng bata nitong mga nakaraang araw. Napakainit at masaya ang larawan nilang dalawa na magkasama. Ngunit ang magagandang bagay ay laging panandalian. Pagkatapos niyang tahiin ang manika para sa kanyang anak, tahimik na tumayo si Sawon at umalis. Kinabukasan, habang naghahanda ang lahat na umuwi, kusang nagmaneho si Hyunwoo upang ihatid si Sawon. Habang nasa daan, tinawagan ni Sawon ang kanyang anak na si Junsu. Sinabing nami-miss niya ang kanyang ina at tinanong kung kailan siya uwi. Hindi makasagot si Sawon at dali-daling pinatay ang telepono. Biglang naging awkward ang kapaligiran sa kotse. Sa huli, si Hyunwoo pa rin ang unang nagsalita, "Pagod ka na ba?" Hindi. Nagpupuyat ka rin naman, hindi ba? Akala ko naiintindihan mo ang lahat. Sobra na ang pagmamataas ko. Bukod sa pagtatapon ng basura at paghatid kay Junsu sa kindergarten, marami pang bagay na dapat alagaan. Ngunit wala siyang alam. Pagkatapos makinig, tahimik na umuwi si Seoyaung. Mahabang panahon siyang nag-isip. Sa huli, nagkomento siya ng anonymous sa ilalim ng post ni Hyunwoo. Tinanong niya kung makakalimutan niya ang pagkakamali na nagawa ng kanyang asawa. Binasa ni Hyunwoo ang komento at pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, sumagot siya na kaya niyang kalimutan at napatawad na niya ang kanyang asawa. Ang post na matagal ang hindi na-update ay biglang nagkaroon ng bagong update. Nagpadala ng pagbati ang ilang netizen sa kanya. Mayroong mga hindi gaanong optimistic tungkol sa kasal na ito at mayroon pang mga nagalit at insulto ang nagpost na naramdaman na kailangan parusahan ang asawa. Ngunit isang komento ang labis na ikinagulat ni Hyunwoo. Patuloy na pinayuhan siya ni Tuna Sara na iligtas ang kanyang kasal at nag-iwan din siya ng komento. Sinabi niya kay Hyunwoo na kahit patawarin niya ang kanyang asawa, hindi niya makakalimutan ang nangyari. Ngunit naranasan na ni Hyunwoo ang hirap na dinanas ng kanyang asawa. Naniniwala siya na makakalimutan niya ang nakaraan at makapagsisimulang muli kasama ang kanyang asawa. Ngunit hindi niya alam na isang mas malaking bagyo ang paparating. Ang asawang pinagtaksilan ng kanyang asawa at ang kanilang kasal ay nasa bingit na ng pagkasira. Sa panahong namuhay siyang mag-isa, unti-unting naunawaan ng asawa ang hirap na dinaranas ng kanyang asawa. Pagkatapos ay nag-post siya online na pinatawad na niya ang kanyang asawa. Ngunit ang post na ito ay nakakuha ng malawakang atensyon mula sa lipunan at ng hindi mabilang na mga netizen. Naghihintay ang mga ito sa huling desisyon ng mag-asawa. Isa-isa nilang ipinahayag ang kanilang mga opinyon. Ang ilan ay galit na galit, pakiramdam nila ay nagkasala ng malaki ang asawa. Ang ilan ay minumura si Hyunwoo na walang silbi. Mayroon ding mga netizen na umaasa para sa isang masayang pagtatapos. Muling nagsimula ang pagtatalo ng dalawang magkasalungat na panig. Nang araw na iyon, ipinaubaya ni Hyunwoo sina Jeonyaung at Boyaung para mag-alaga sa kanilang anak habang hinanap niya si Seoyeon. Nag-usap ang mag-asawa. Siguro matagal na silang hindi nagkakaroon ng pagkakataong magkasamang umupo ng mahinahon. Sa pagkakataong ito, mas naging relax ang kapaligiran ng kanilang pag-uusap. Pareho silang nakangiti, ngunit hindi nila alam na isang sakuna ang tahimik na paparating. Isang agresibong netizen ang nakahanap ng kanilang tunay na impormasyon. Sa sandaling ito, dumating si Boyaung sa bahay ni Jeonyaung para tumulong sa pag-aalaga kay Junsu.
Junsu. Tiningnan niya ang magulong bahay at hindi niya maiwasang mamangha. Ano ang nangyari sa bahay na ito? Hindi ba ito parang kulungan ng baboy? Habang nagluluto ang dalawa, nagkukulitan sila. Mabilis na nagbigay ng kuro-kuro si Junsu. Kung ganoon, magkakaroon kayo ng pagmamahalan. Ano ka ba, bata ka? Saan mo natutunan ang mga salitang iyan? Sa Gispo. Sa pelikula, ganoon din po ang madalas mag-away ang mga tito at tita sa simula, pagkatapos po ay unti-unting nagkakagustuhan. Mukha po kayong magandang Perez. Kinagabihan, pinatulog ng dalawa si Junsu at pagkatapos ay nag-usap tungkol sa buhay. Baka subukan din nating magkaroon ng anak. Ayoko namang makipag-away sa bahay ng ibang tao. Habang nag-uusap sila, lalong naging romantiko ang kapaligiran. Kinabukasan, sinundo ni na Jungsun ang kanyang anak. Sinabi ng dalawa niyang kasamahan na naghanda na si Park Sung-joon ng birthday gift para sa kanyang ina. Pinaalalahanan nila si na Jungsun na maaari niyang gamitin ang pagkakataong ito upang ipahayag ang kanyang damdamin. Pagkatapos alagaan ang pamangkin ng 2 araw, napagod na sina Jang Jinchul at Chung Hyunjo kaya nagpasya silang magsaya sa isang gabi. Pagkatapos lamang ng ilang subo, nagsimula na namang magtalo ang dalawa. Narinig ng matandang lalaki na nakaupo malapit ang kanilang pag-uusap at sinabing bagay na bagay sila. Matigas na sinabi ni Jung Hyunjo na kahit mamatay pa ang lahat ng lalaki sa mundong ito, hindi niya kailanman papansinin si Jang Jinchul. Pagkatapos nito, magkasama silang umupo sa iisang mesa kasama ang ilang estranghero. Nagkatuwaan silang lahat sa pag-inom. Sa kabilang banda, pumili si na Jungsun ng isang basket ng bulaklak bilang birthday gift para sa kanyang asawa at maingat na pinasulat sa may-ari ng tindahan ang isang mensahe. Agad pagkatapos, nakatanggap si na Jungsun ng isang malaking basket ng rosas. Humanga ang lahat ng kanyang kasamahan, ngunit nang buksan niya ang card, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Nakasulat sa card, ang isang babaeng nagtaksil sa kanyang pamilya na tulad mo ay hindi karapat-dapat patawarin. Maaaring patawarin ka ng asawa mo, ngunit hindi kita patatawarin. Labis na nataranta si na Jungsun. Naisip niya na ang insidenteng ito ay tiyak na may kinalaman sa post ng kanyang asawa. Agad niyang binuksan ang post at nakita nga na may nagkomento sa ilalim nito na ibubunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Lubhang nababahala si na Jungsun, tumingin siya sa paligid sa kanyang mga kasamahan. Sino man sa kanila ay maaaring ang taong nakakaalam ng katotohanan. Natakot siya habang nakatingin sa paligid. Kinagulat din niya ang tunog ng telepono, pinagpawisan siya ng malamig. Anak pala niya iyon, ginamit ang telepono ng guro upang batiin siya ng maligayang kaarawan. Sa oras na ito, naguguluhan si na Jungsun, naglalakad pabalik-balik sa pasilyo. May bagong mensahe mula sa mga ina sa chat group ng mga magulang. May nagsabing ang nagpakalat ng impormasyon tungkol sa babaeng bida ay isang graphic designer. Ang ina ni Jae-han ay mapanuri, tinanong si na Jungsun kung kilala niya ang taong iyon. Hindi ba't isa rin siyang graphic designer? May isang magulang pa nga na nagsabing kung mabubuking ang pagkatao ng taong iyon, tiyak na hindi na siya makakapamuhay ng normal. Ang kanilang mga anak ay pagtatawanan at pag-usapan, hindi na makakaangat ng ulo. Hindi alam ni na Jungsun ang gagawin sa kanyang pag-aalala. Habang pauwi, para siyang nawawala ng pag-asa, palagi siyang may nararamdaman. May mga matang sumusunod sa kanya. Pagdating ni na Jungsun sa bahay, nakita niya ang kanyang asawa at anak na masayang nagdiriwang ng kanyang kaarawan, kaya pinilit niya ring ngumiti. Masayang nagdaos ng kaarawan ang buong pamilya. Regalo rin ni Park Sung-joon sa kanya ang isang kwintas na hugis bituin. Matapos patulugin ang anak, balak sana ni na Jungsun na sabihin kay Park Sung-joon ang nangyari kanina, ngunit hindi niya pa rin masabi. Nang gabing iyon, habang tinitingnan ni Jung Hyunjo ang post ni Park Sung-joon, hindi sinasadya niyang nakita na may nagpadala ng mga bulaklak para takutin si na Jungsun. Sinabi pa ng kabilang panig na ibubunyag nila ang tunay na pagkakakilanlan nito. Agad na sinabi ni Jung Hyunjo ito kay Park Sung-joon. Galit na galit si Park Sung-joon nang marinig ito. Hindi niya talaga inaasahan. Hindi niya inakala na ang kanyang post ay magdudulot ng ganoong kalubhang kahihinatnan. Agad siyang tumawag upang aliwin si na Jungsun at humingi ng paumanhin. Kung hindi raw siya nag-post, hindi sana hahantong sa ganito ang sitwasyon. Tiniyak niya kay na Jungsun na aayusin niya ang lahat ng maayos. Ngunit sa pagkakataong ito, kalmado na si na Jungsun. Sinabi niya na talagang nagkamali siya at ayos lang kung siya ay pupunahin ng iba, ngunit paano ang kanilang anak? Inaliw siya ni Park Sung-joon na magiging maayos din ang lahat. Ang biglaang pagbabagong ito ay pansamantalang nagpalimot sa kanila sa dilim ng kanilang kasal. Kinabukasan, kinausap ni Park Sung-joon sina Jang Jinchul at Chung Hyunjo upang pag-usapan ang plano. Si Chung Hyunjo, sa tingin ni Jung Hyunjo, ang nagpakalat ng impormasyon ay gusto lamang ng atensyon o kaya naman ay itinuturing niyang sariling problema ito. Ibinubuhos ang sarili niyang sakit kay na Jungsun. Parang nabuksan ang isip ni Park Sung-joon. Binasa niyang muli ang lahat ng komento sa ilalim ng kanyang post. Pagkatapos ay pinili ang mga labis na reaksyon na netizens at itinala ang kanilang mga gi. Ngunit ngayon, sino man ay maaaring ang nagpakalat ng impormasyon at imposibleng malaman kung sino ang mas kahinahinala. Sa huli, walang magawa si Park Sung-joon kundi mag-post muli. Sinabi niya na pinatawad na niya ang kanyang asawa at nakiusap sa kabilang panig na huwag ibunyag ang pagkakakilanlan ng kanyang asawa. Nagulantang muli ang mga netizens. Naku po, ang nagpakalat ng impormasyon ang nanalo. Magaling, ang ganitong uri ng babae ay nararapat. Suportahan natin si Tokyo. Nagpapanggap ka bang mabait? Umalis ka. Sa oras na ito, nagkomento ang kabilang panig, ang ganitong uri ng babae ay hindi kailanman mapapatawad. Kung hindi mo magawa, hayaan mong tulungan kitang parusahan siya. Bukas ng gabi, ibubunyag ko ang tunay na pagkakakilanlan ng babaeng iyon. Nabahala si Park Sung-joon sa pagbabasa ng komentong ito, hindi niya alam ang gagawin.
Sina Jungsun naman ay nataranta rin. Ang kawalan ng kapanatagan sa kanyang puso ay nagpaabot sa kanya ng labis na pagkasensitibo sa kanyang kapaligiran. Sa pag-iisip na sasaktan niya ang kanyang anak, mas lalo siyang nasaktan. Gustong iligtas ni Park Sung-joon ang kanyang pamilya, kaya nag-post ulit siya. Inapela niya sa kabilang panig na huwag ibunyag ang pagkakakilanlan ng kanyang asawa. May mga netizen na sumang-ayon at may mga hindi, ngunit determinado ang nagpapakalat ng impormasyon na parusahan sina Jungsun. Walang magawa si Park Sung-joon. Dumating na ang kinabukasan. Lahat ng netizen ay naghihintay ng may pagkasabik sa paglabas ng balita. Malapit na ang oras na sinabi ng kabilang panig, ngunit hindi mapigilan ni Park Sung-joon ang mga mangyayari. Nataranta siya, walang tigil na nagre-refresh ng post. Paulit-ulit na sinasabing pinatawad na niya ang kanyang asawa. Umaasang mapipigilan niya ang kabilang panig na ibunyag ang impormasyon. Kasabay nito, sinusubaybayan din ni Jungsun ang post, lubos siyang naantig sa bawat komento ng kanyang asawa. Kinomento niya na siya mismo ang asawa ni Park Sung-joon. Nagkamali nga raw siya at ayos lang kung siya ay mabuking, ngunit ayaw niyang masaktan ang kanyang asawa at anak dahil doon. Hindi niya inakala na ang kilos na ito ay magpapagalit sa nagbigay ng impormasyon. Nakakadiri, takot ka bang mabunyag ang pagkakakilanlan mo? Ngayon mo lang naalala na asawa at ina ka? Sa mismong sandaling iyon, naubusan ng baterya ang laptop ni Park Sung-joon. Isinaksak niya ito at agad na binuksan muli. Sa oras na ito, para siyang mababaliw sa pag-aalala habang naghihintay na bumukas ang computer. Hindi niya inakala na bumaha na ang internet ng mga komento mula sa mga netizen. Maraming tao ang naantig sa pagmamahala ng mag-asawa. Nag-iwan sila ng mga mensahe, pinatawad na namin ang asawa mo. Pinatawad na namin ang asawa mo. Huminto na ang nagpakalat ng impormasyon. Pinatawad na namin ang asawa mo. Lubos na naantig sina Jungsun sa ginawa ng mga netizen. Kasabay nito, isang tao na matagal ang sinusubaybayan ang pangyayaring ito ang lumantad. Hinak niya ang forum at natuklasan ang e-address ng nagpakalat ng impormasyon. Agad pagkatapos, natanggap ni Park Sung-joon ang address na ipinadala ng kabilang panig. Agad siyang tumakbo patungo sa lugar na iyon. Ngunit hindi siya makapaniwala na ang nagpakalat ng impormasyon ay ang kanyang superior na patuloy na sumusuporta sa kanya. Sa ilalim ng panggigipit ni Park Sung-joon, sinabi ng kanyang superior ang dahilan kung bakit niya ginawa iyon. Lumabas na ginamit niya ang lahat ng kanyang naipong pera para suportahan ang kanyang asawa at mga anak na nakatira sa ibang bansa. Ngunit sa huli ay pinagtaksilan siya ng kanyang asawa. Nang mabasa niya ang post ni Park Sung-joon, mula sa pagkaawa ay naging galit siya, kaya ginawa niya ito. Pagkatapos marinig iyon, naluha rin si Park Sung-joon dahil sa pakikiramay. Marahil ang luha na ito ay para rin sa kanyang sarili. Nagising ang kanyang superior at nagpost, sinabing ang lahat ay biro lamang niya at ginawa niya iyon para lang makakuha ng atensyon. Isang krisis ang nalutas ng perpekto. Muling naging masaya ang tatlong miyembro ng pamilya. Naranasan din ni Jungsun ang isang mainit na kaarawan. Pagkatapos ng lahat, habang paalis na sina Jungsun, binigkas ni Park Sung-joon ang laman ng kanyang puso na binaliwala niya ang damdamin ng kanyang asawa at hinayaan siyang magdusa ng tahimik. Ang mga taos pusong salita ay nagpaiyak sa kanilang dalawa. Niyakap ng mag-asawa ang isa't isa, iniisip na magkakaroon ng perpektong pagtatapos. Ngunit sa sandaling ito, ang mga nakaraang tagpo ay walang malay na sumilip sa kanilang isip. Biglang itinulak ni Park Sung-joon ang kanyang asawa, akmang yayakapin itong muli, ngunit ang sumpa ay hindi mawala sa isip. Nang makita na hindi pa rin maalis ng kanyang asawa ang buhol sa kanyang puso, malungkot na lang sina Jungsun na umalis. Marahil, ito ang tunay na reaksyon ng isang lalaki pagkatapos siyang ipagtaksil ng kanyang asawa. Sa sandaling yakapin niya ang kanyang asawa, patuloy na lumalabas sa isip ng lalaki ang imahe ng kanyang asawa na nagtataksil. Umiiyak na sinabi ni Jungsun na naiintindihan niya ang nararamdaman ng kanyang asawa. Sa pagharap sa buhol sa puso ni Park Sung-joon, muling napaisip ang dalawa. Sinabi ni Jungsun kay Park Sung-joon. Nauna rito, nagkomento na siya, tinatanong kung makakalimutan niya ang pagkakamali ng kanyang asawa. Nang malaman ito, medyo nagulat si Park Sung-joon. Upang iligtas ang kanilang kasal, agad niyang sinabi na susubukan niyang kalimutan ito. Pagkatapos ay itinuro niya ang larawan ng pamilya at sinabing tiyak na makakabalik sila sa dati. Ngunit sa oras na ito, malinaw na alam ni Jungsun na hindi na sila makakabalik. Gusto pa ring subukan ni Park Sung-joon, ngunit alam ni Jungsun na may mga bagay na mas gusto mong kalimutan, mas hindi mo makalimutan. Nang makita na walang pagbalik ang sitwasyon, pinayuhan ni Park Sung-joon ang kanyang asawa na isipin ang kanilang anak. Ang diborsyo ay magdudulot ng malaking pinsala sa mga bata. Iminungkahi din niya na maaari silang maghiwalay muna. Patuloy siyang niloloko ang kanyang sarili. Sinabi kay Jungsun na kailangan lang ng kaunting oras at makapagsisimula silang muli. Sa oras na ito, malungkot din si Park Sung-joon. Bakit pinili niyang magpatawad ngunit hindi pa rin makalimutan ang nangyari? Kinabukasan, magdamag na nakaupo ang mag-asawa sa sofa nang hindi natutulog. Sa huli, pinili na lang ni Park Sung-joon na umiwas, ginamit ang dahilan ng pagtatrabaho para lumabas. Naluha si Jungsun habang pinapanood si Park Sung-joon na umalis. Pagdating ni Park Sung-joon sa opisina, nakita niya ang asawa ni Hyung-gi. Sinabi ni Kim Hae-on sa kanya na maghahain siya ng diborsyo kay Hyung-gi. Hindi maintindihan ni Park Sung-joon kung bakit. Alam niya ang ginawa ng kanyang asawa, ngunit palagi niya itong itinago. Ngayon, bigla siyang gustong makipagdiborsyo. Sinabi ni Kim Hae-on na sa nakalipas na panahon ay niloloko niya lang ang kanyang sarili dahil mahal na mahal pa rin niya ang kanyang asawa. Pinili niyang ipikit ang kanyang mga mata at magkunwari na hindi niya nakikita, umaasang magagamit niya ang kanyang pag-ibig upang baguhin siya. Ngunit sa huli, natuklasan niya na gaano man niya lokohin ang kanyang sarili, hindi niya makalimutan ang tanawin ng kanyang asawa
asawa na kasama ang ibang babae. Sa pagitan ng pag-ibig at pagkamuhi, naging demonyo siya. Kaya nagpasya siyang tapusin ang ganoong uri ng buhay. Bago umalis, biglang humingi ng paumanhin si Kim Hayon at kay Park Sung-joon. Nag-iwan siya ng komento noon na nagpapaalala kay Park Sung-joon na isipin ang totoong dahilan kung bakit nagtaksil ang kanyang asawa. Isipin kung may nagawa siyang mali. Ngayon, sa pag-iisip, nagkamali siya. Walang dahilan na makapagpapaliwanag sa pagtataksil. Sa huli, nagbigay pa siya ng taos-pusong payo, maaaring magpatawad, ngunit hindi makakalimot. Kung mas pinipilit mong kalimutan, mas lalong bumabalik sa isip. Harapin ang katotohanan. Ang mga salitang ito ay nagpatulala kay Park Sung-joon. Nalaman niyang si Kim Hayon at pala ang life coach na matagal na niyang hinahanap. Siya si Tunasara na laging nagbibigay sa kanya ng suporta at paghihikayat online. Pagkaalis ni Kim Hayon naalala ni Park Sung-joon ang kanyang mga salita at sa wakas ay nakita niya ang kanyang sariling katotohanan. Palagi niyang iniisip na makakalimutan niya ang pagtataksil ng kanyang asawa. Ngunit ang totoo ay hindi niya ito makakalimutan. Pagkatapos ng masusing pag-iisip, pinuntahan ni Park Sung-joon sina Jung-sun. Paulit-ulit siyang humingi ng paumanhin, ngunit sinabi ni Jung-sun na siya ang dapat humingi ng paumanhin. Dapat ako ang humingi ng paumanhin. Bagamat labis na ikinalulungkot, sa huli ay nagpa siya pa ring maghiwalay ang 8 taong kasal na ito. Kinabukasan, nag-asikaso sila ng papeles para sa diborsyo. Pagkatapos matanggap ang karapatan sa pag-aalaga sa kanilang anak na lalaki at makita ang malaking halaga ng buwan ng suporta, walang pag-aalinlangan na lumagda si Park Sung-joon. Nang kinumpirma ng empleyado sa kanila ang oras na maaaring makita ng asawa ang anak, nagkatinginan sila at nag-usap. Pagkatapos, sinabi ni Onyo-ori na magiging mahirap para kay Park Sung-joon ang pag-aalaga sa bata sa katapusan ng linggo. Nag-aalala naman si Park Sung-joon na magiging dagdag na pasanin ito para kay Onyo-ori sa ibang oras. Hindi pa nakakita ang empleyado ng mag-asawang naghihiwalay sa ganoong paraan. Tiningnan niya sila ng nagtataka. Pagkatapos nito, muli silang nagtalo tungkol sa mga gawain sa bahay. Pareho nilang gustong iwan ang bahay sa isa't isa. Nagtatakang tinanong ng empleyado kung talagang maghihiwalay sila. Ano? Wala. Pagkatapos ng proseso, formal na silang nag-file ng diborsyo. Ang katahimikan sa elevator ay nakakatakot. Ang ibang mag-asawa ay nagtatalo tungkol sa pag-aalaga ng bata at sa bahay, habang sila ay tahimik na nakaupo sa isang tabi. Nang tinawag ng empleyado ang pangalan ni Park Sung-joon, tila nag-aalangan siya. Pagkatapos ng proseso, kailangan pa nilang manood ng video tungkol sa edukasyon sa diborsyo. Ipinapakita ng video ang sakit ng mga batang naghiwalay ang mga magulang. Mayroon ding umiiyak na mga bata na tumatawag sa kanilang mga magulang na nakakasakit sa puso. Patuloy na umiyak sina Jung-sun at labis ding nagdurusa si Park Sung-joon. Kinagabihan, sinabi ng dalawa ang kanilang desisyon na maghiwalay sa ina ni Park Sung-joon. Galit na sinabi ng ina ni Park Sung-joon na mariin siyang tumututol. Hindi niya maintindihan kung bakit pinatawad na ni Park Sung-joon sina Jung-sun, ngunit desidido pa rin silang maghiwalay. Pinayuhan niya ang kanyang manugang na pag-isipan pa ito para sa kanilang anak, ngunit sa puntong ito, hindi na ito maililigtas. Ang pinsalang dulot ng diborsyo ay hindi lamang nararanasan ng mga direktang sangkot. Pagkatapos, ipinagbigay alam din nila sa ama ni na Jung-sun. Walang sinabi ang ama, umupo lamang siya at uminom. Sinabi ni na Jung-sun na nahihiya siyang humingi ng paumanhin, ngunit biglang umiyak ang ama at sinabing siya ang may kasalanan sa kanyang anak. Sinabi naman ni Park Sung-joon na lahat ay kasalanan niya, na siya ang may kasalanan at hindi niya kayang mapasaya si na Jung-sun. Noong una, nang pakasal ako kay na Jung-sun, ipinangako kong gagawin ko siyang pinakamasayang tao. Hindi ko natupad ang pangakong iyon. Paumanhin, biyenan. Walang sinuman sa pamilya ang masaya. Ang pinakamahirap na hamon ay ang harapin ang aming anak na si Junsu. Sinamantala ni Park Sung-joon ang pagkakataong ilabas ang kanyang anak. Maingat niyang sinabi sa kanyang anak, mula ngayon, hiwalay na ang tirahan ni na mama at papa. Sasama ka kay mama. Pagkatapos ay tinanong niya ang kanyang anak kung naaalala pa nito ang sinabi niya, kapag wala si papa, kailangan mong alagaan si mama para kay papa. Hindi na magsasama si na mama at papa. Junsu, tutulungan mo ba si papa na alagaan si mama mo? Pinunasan ni Park Sung-joon ang luha ng kanyang anak at sinabi sa kanya, mahihirapan si mama mag-isa. Mula ngayon, wala na si Papa, kaya kailangan mong tulungan si Papa sa pag-aalaga kay Mama. Niyakap ng mag-ama ang isa't isa. Paulit-ulit na humingi ng paumanhin si Park Sung-joon, ipinapahayag ang kanyang pagkamakasalanan at pagmamahal sa kanyang anak. Sa araw ng paglipat, sabay nilang inayos ang kanilang mga gamit. Ang bawat bagay sa bahay ay puno ng mga alaala. Iniwan ni na Jung-sun ang album ng litrato ni Junsu para kay Park Sung-joon na naglalaman ng mga larawan ng paglaki ng bata araw-araw. Naramdaman ni Park Sung-joon ang kirot sa puso. Kinabukasan, pagkatapos umalis ni Park Sung-joon para magtrabaho, tiningnan ni na Jung-sun muli ang bahay na pinagsamahan nila ng kanyang asawa sa loob ng maraming taon. Ang lahat ay puno ng kanilang tamis. Naalala niya ang kanyang pagkataranta nang una siyang nagluto para sa kanyang asawa at naaalala niya ang pagkabigla ni Park Sung-joon nang malaman nitong buntis siya. Ngunit ngayon, hindi na ito maibabalik. Sa pag-iisip nito, hindi niya napigilang humagulgol. Kailangang magpatuloy ang buhay at trabaho ni Park Sung-joon. Sinabi niya sa mga netizen na naghiwalay na sila at ito ang desisyong matagal niyang pinag-isipan bago niya ito ginawa. Nagpasalamat siya sa lahat ng tumulong at nagbigay sa kanya ng suporta sa nakalipas na panahon.
Dati, sinisisi lang niya ang kanyang asawa nang hindi inuunawa ang kanyang sarili. Ngayon, tapos na ang kwento ni Park Sung-joon. Ito ang katapusan na isinulat niya para sa post na ito. Taos puso niyang nais na ang lahat ng mga netizen na sumubaybay sa post ay magkaroon ng kaligayahan. Sa oras na ito, ang mga patuloy na sumubaybay sa post ay parang nabuksan ang kanilang mga isip. Ang mag-asawang laging nag-aaway ay nagsimulang magkaintindihan. Ang matandang lalaking handang tumalon sa ilog ay hindi na nalulumbay at handa nang magsimula ng bagong buhay. Ang lalaking galit na galit sa kanilang kwento ay sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang buhay. Sa unang gabi matapos umalis ang kanyang asawa, tila may kulang sa paligid ni Park Sung-joon. Binuksan niya ang refrigerator at hindi sinasadyang nabasa ang mensahe ng kanyang asawa. Tiningnan niyang muli ang mga baon na iniwan ni Na Jung-sun. Hindi may paliwanag ang kirot na nadama niya sa kanyang puso. Gusto niyang kumain ng masarap na pagkain para gumaan ang kanyang loob. Ngunit sa gabi na wala ang kanyang asawa at anak, tila may bahagyang pagkalugi sa kanya dahil sa pangulila. Kukuha sana siya ng kimchi sa ref, ngunit nang buksan niya ito, agad na sumabog ang mga damdaming hindi niya mapigilan. Ito ang taos-pusong monologo ng isang babae pagkatapos ng diborsyo. Matapos mag-post ang kanyang asawa tungkol sa kanilang diborsyo online, inatake siya ng ilang netizen. Hindi niya matiis ang masasamang komento para sa kanyang dating asawa, kaya nag-iwan siya ng komento sa ilalim ng post, "Ako ang asawang nagtaksil. Lahat ng nangyari ay kasalanan ko. Ang asawa ko ay palaging napakabait. Sana ay hindi ninyo siya bastusin dahil pinili niyang makipagdiborsyo." Pagkatapos, isinalaysay ni Na Jung-sun ang kanyang paglalakbay sa loob ng maraming taon. Nagkita sila ng kanyang asawa sa club. Nagkakilala sila sa astronomy club ng universidad, pagkatapos ay nagkadevelopan at sa huli ay nagpakasal. Pagkatapos ng kasal, nagkaroon sila ng isang kaibig-ibig na anak. Sa isang iglap, ang kanilang anak ay 2 taong gulang na. Dahil ayaw niyang isuko ang kanyang trabaho, tulad ng kanyang mga kasamahan sa opisina, wala siyang pagpipilian kundi ipadala ang kanyang anak sa nursery school. Bagamat sinubukan niya ang kanyang makakaya, hindi pa rin niya kayang balansehin ang kanyang pamilya at trabaho. Araw-araw ay abala siya. Sa oras na iyon, pakiramdam niya ay nasa limitasyon na siya. Kahit na nakikita niyang iniiwasan ang kanyang anak ng ibang mga bata, wala siyang magawa. Ngayon, sa pag-iisip, hindi niya nagawa ang kanyang makakaya bilang isang ina o bilang isang empleyado ng kumpanya. Para hindi na ma-isolate ang kanyang anak, nagsimula siyang sumali sa grupo ng mga magulang. Kahit na kailangan niyang bumiyahe sa buong Seoul, kailangan niyang bilhin ang laruan na gusto ng mga bata. Sa tuwing may outdoor activity ang kindergarten, naghahanda siya ng lunchbox para sa lahat ng bata. Araw-araw, kailangan pa niyang sagutin ang mga mensahe mula sa mga magulang. Kapag umuwi siya ng maaga, kailangan niyang harapin ang mga tingin ng kanyang mga kasamahan. Pagkatapos, bumiyahe siya ng 2 oras para sunduin ang kanyang anak mula sa paaralan. Nang mapagod siya sa stress ng buhay, lumitaw ang lalaking iyon. Binigyan niya siya ng oras para makapagpahinga. Sa panahon na kasama niya, hindi na niya kailangang isipin ang mga problema sa buhay. Ang kanyang pagod na kaluluwa ay nagkaroon ng bihirang sandali ng pahinga. Siya ay tulad ng isang bata na sabik na humahabol sa isang lobo, at sa huli ay nahumaling na tumakbo palayo kasama nito. Inamin ni Na Jung-sun na kung hindi dumating ang kanyang asawa sa hotel ng araw na iyon, marahil ay nasa parehong landas pa rin siya. Ang kasalukuyang relasyon niya at ni Park Sung-joon ay parang isang natapos na nobela na umabot sa huling kabanata. Malinaw ang katapusan at nakakasakit din ang sumunod na nangyari ay tulad ng sinabi ni Park Sung-joon. Siya ang unang nagmungkahi ng diborsyo, ngunit hindi kailanman isinuko ng kanyang asawa ang kanilang kasal. Palagi siyang nagiging taong buong pusong nagtatanggol sa kanyang pamilya, at kahit na sa huli ay nagpasya silang maghiwalay, ito ay para lang gumaan ang kanyang loob. Kahit na ang kanyang asawa ay kulang sa decisiveness, tinatrato niya siya ng buong katapatan. Umaasa siyang babawiin ng lahat ang kanilang pagpuna sa kanyang asawa. Matapos isulat ito, tuluyang hinarap ni Na Jung-sun ang kanyang puso at nagsimula ng bagong buhay. Sa mga araw pagkatapos ng diborsyo, sinisikap pa rin ni Na Jung-sun na humanap ng balanse sa pagitan ng pag-aalaga sa kanyang anak at sa trabaho. Nag-a-adjust din si Park Sung-joon sa pamumuhay ng mag-isa. Sa katapusan ng linggo, binisita ni Park Sung-joon ang kanyang anak. Malaki na si Junsu at kaya na niyang maligo mag-isa. Napansin ni Park Sung-joon na sira ang ilaw sa kwarto at agad niyang inayos. Naghanda rin si Na Jung-sun ng kimchi para sa kanya. Mukhang mas magkasundo pa nga sila pagkatapos ng diborsyo. Handang makinig si Park Sung-joon kay Na Jung-sun habang nagkukwento siya ng maliliit na bagay sa buhay, at pagkatapos ay ngumiti ng malapat. Araw-araw, ang relasyon nilang dalawa ay nagpapangiti maging sa kanilang matalik na kaibigan. Mas masaya at mas magkasundo pa kayo ngayon kaysa dati. Sabi niya, baka nga magpakasal kayong muli. Bagamat sinabi ni Na Jung-sun na imposible, ang ngiti sa kanyang mukha ay nagpatunay sa lahat. Nang gabing iyon, nakilala ni Park Sung-joon ang isang babae na mahilig din sa claw machines tulad niya. Nakaipit ang manika ng babae sa labasan, at sa tulong ni Park Sung-joon, nakuha nilang dalawa ang teddy bear. Pag-uwi, nalaman ni Park Sung-joon na magkapitbahay pala sila. Sa kanilang unang pagkikita, nag-iwan sila ng magandang impresyon sa isa't isa.
Nang sumunod na mga araw, hindi sinasadyang nakasalubong ni Park Sung-joon ang babae ng maraming beses. Nang tanungin niya, nalaman niyang hiwalay na rin pala ang babae. Pareho silang mahilig sa claw machines at magkasundo sila sa usapan. Niyaya pa nga siya ng babae na makipag-date. Gusto mo bang makipag-date sa akin? Bakit ang lakas ng reaksyon mo? Hindi tumanggi si Park Sung-joon nang makita ang pagiging prangka ng babae. Agad silang nagkaroon ng kanilang unang date. Pagkatapos nilang kumain, nag-usap sila tungkol sa buhay pagkatapos ng diborsyo. Habang mas nakilala nila ang isa't isa, lalong naging malapit ang kanilang relasyon. Nang sumunod na mga araw, madalas silang magkasamang mamili, kumain, at pumunta sa parke para manghuli ng mga teddy bear. Ang babae ay maalalahanin din. Naghanda siya ng maraming pagkain para sa kanya. Sa kabilang banda, nahihirapan sina Jungsun dahil sa kanyang diborsyo at pagpapalaki ng anak. Patuloy siyang nilalait ng kanyang mga kasamahan at nawala ng pagkakataon para sa promosyon sa kanyang karera. Malinaw na nasaktan siya ng husto, ngunit kailangan pa rin niyang umiti at harapin ang lahat. Maging ang kanyang mga kasamahan ay nakita ang kanyang katapangan. Naisa na niyang tawagan si Park Sung-joon para magkwento, ngunit nakikipag-date na pala si Park Sung-joon sa kanyang kapitbahay, kaya kinailangan siyang tanggihan. Hindi gaanong inisip ni na Jungsun at ibinaba ang telepono. Nang gabing iyon, habang pauwi si na Jungsun, nakita niya si Park Sung-joon na kumakain kasama ang kanyang kapitbahay. Nang tumingala si Park Sung-joon, nakita rin niya si na Jungsun sa labas. Nagkatinginan silang dalawa at medyo naguluhan si Park Sung-joon. Si na Jungsun naman ay nakatayo lamang sa kanyang kinatatayuan, nakaramdam ng matinding kapaitan. Dati siyang nangangarap ng masayang muling pagsasama, ngunit sa sandaling ito, naglaho ang lahat. Nakarating si na Jungsun sa harap ng bahay ni Park Sung-joon. Agad namang tumakbo si Park Sung-joon pauwi. Habang nag-uusap silang dalawa, hindi sinasadyang binuksan ni na Jungsun ang refrigerator at nakita na maraming pagkain sa loob. Naintindihan niya ang lahat. May ibang babae na pumasok sa buhay ni Park Sung-joon. Bigla siyang nakaramdam ng sakit. Nagmamadali siyang nagpaalam kay Park Sung-joon at umalis. Sa pagtingin sa likod ng babaeng mahal niya na naliligaw na umalis, ang puso ni Park Sung-joon ay lubhang naguluhan. Nang gabing iyon, tinawagan niya si na Jungsun. Matapos pag-usapan ang tungkol sa bata, biglang sinabi ni na Jungsun, ang ama ni Junsu, "Bakit? Hindi mo kailangang makonsensya sa akin. Ano ang sinasabi mo? Gusto ko lang sabihin sa iyo na palagi mong iniisip ang kapakanan ng iba. Mula ngayon, hindi na natin kailangan pang isipin ang isa't isa. Mamuhay tayo ng masaya sa ating sariling paraan." Matapos ibaba ang telepono, tumingin si Park Sung-joon sa labas ng bintana at nag-isip. Sa huli ay nakagawa siya ng desisyon. Kinabukasan, humarap siya sa isang bagong buhay. Sa oras na iyon, kakatapos lang din na Jungsun na ihatid ang kanyang anak sa paaralan at nakita niya si Park Sung-joon sa kabilang kalsada. Nagkatinginan silang dalawa at mumiti sa gitna ng napakaraming tao.